Grabe. Sabi ko, pogi naman mga coach natin. Hello, Coach Mike. Coach Errol. Ayun. Hi guys. Alam mo, Coach Errol, Maraming salamat, 'di ba, sa mga magaganda maganda at mga gwapo nating hosts ngayon, 'di ba? Sila TL Paul, 'di ba? Sila TL Mads and TL Rona, no? Coach Mark. ayan. Alam mo, Coach Errol, parang gusto ko na magpalit ng pangalan. Baka Kasi ano? dumadami na kami rito. Lahat na lang na halos ng ABC nila. Ang poging-pogi, ang pogi. Magpapalit na po ako yan. Ano, okay? Sabi yan. Bibigay ko na po sa Ang inyo dami niya ng kalat. yung call sign na Papasok yan. mo ng trono. Sabi kasi poging-pogi, isa lang pumapasok sa isip ng mga tao eh. Ay, si Coach Mark, Coach Mark yan. Pero ngayon guys, ibibigay ko na sa inyo. Sabi Magpapalit na ako ng screen name ko. Grabe. Okay ba yun? Nagpabayan na. Nagparaya na po si Coach Mark. Oo, Yes. tapos Yan. mga tugtugan pa. Parang nakaka-open eh. Alam kung Sabi ka naman, Coach Oo, Mark. Hindi yun. Totoo eh, no? Muntik akong dumighay. Ang lamig yung sikmura ko doon. Sino ba Kaya yun? Sino syempre, ba yun? Coach, greet muna natin yung mga participants natin all over the world. Di ba? World na Yes. tayo, international na. Syempre, lahat ng mga bago din natin ngayon. Welcome and congratulations sa inyong lahat. Ayan, kami naman ni Coach Mark dito, hindi naman kami muna yung magti-training, no? Break muna Yes. tayo sa training, no? Ano muna kami, mag-host din. Yes, Ayan. tama. Grabe. Guys, meron kasi kaming guest ngayon, no? Itong guest namin, sobrang sobrang laki ng pinagbago niya, no? Simula nung pumasok siya sa business, and syempre lahat naman tayo guys, hindi naman tayo makakarating sa success kung hindi tayo dumaan sa proseso. No, may mga hirap din yan, may mga challenges yan, struggle sa buhay, no? Pero paano niya kaya nalabanan niya, no? So siguro mamaya pag tinawag na natin tong guest natin, dapat makinig kayo ng mabuti. Tama ba, Coach Errol? Oo, syempre, bago natin tawagin, di ba, Coach? Syempre ngayon, ano pa lang, 348 pa lang. Baka, di ba, akala nila patapos na tayo. Di ba, kasi nakalagay doon. Mag-ano pa sila, maghakot pa, di ba? Kasi Maghakot sayang pa. yung ano natin ngayon, yung training natin, sobrang galing, sobrang ganda ng story and Tama. ng mga didiscuss niya, i-share niya. Kaya talaga magpapasok pa kayo, 'di ba? EPM, 'di ba? EPM directly, EPM sa GC, tawagan, no, makapasok para at least, 'di ba, hindi masayang yung gabi natin ngayon at talagang marami din siyang matutunan. Yes. And, Correct, yan. no? Kasi guys, siguro lagyan natin ng ano para mas mabilis nila. Kada 5 po na ipapasok ninyo sa team, madadagdag po tayo ng prize. Magkano yung pinamigay na GCash kanina ni Coach Ralph? Yun. Magkano? Alam ko, 200 ba yung mga nanalo? alam ko kape yun. Every 5 po na madadagdagan din po siya ng 50 pesos. Ayan. Yun. Okay? So imagine niyo kung umabot na po ito ng 500, Sige. Go. Then, ay, yung malaki-laki. Okay, 340 na yun. natin kung magsisipag. 2,000 daw pala yung pinamigay ni Coach Ralph. Grabe naman. Pero Coach Errol, Oh, gusto ko munang bumawi, no, doon sa may master natin. Kasi hindi ako nakapunta sa, alam mo, yung pinaka-importanting araw niya, no? Batiin ko muna in public, no? Mahal na mahal ko to, master ko to eh. Happy birthday sa iyo, Master Ralph Makahilig. Thank you, brother. Grabe, si FTP master natin, yung ano, 'di ba? Yung pinakamagaling na speaker ng DT International. yan. Grabe, bawi ako ha. Pagkatapos natin ulit, dito, no? Greet natin dyan, no, Coach. Happy birthday, Coach Ralph Makahilig. yan, sige nga. Ayun. Happy Type birthday, natin Coach sa GC, happy Ralph. birthday Coach Ralph Makahilig, Mr. FTP Master. Yan. Yan. Dami kong birthday. Thank you guys. Syempre, Coach Ralph, hindi pwedeng greet lang. Dapat yan. Ayan yung mga inaantay talaga Hindi natin. mahawakan. Tama. Ganyan. Guys, yung Gcash po ni Coach Ralph, ilalapag niya dito sa chat box. Bahala na po kayo kung anong gusto niyo ikip kay Coach Ralph. Basta Gcash lang yung ilalapag namin dyan. Okay ba yun? Yan. Kasi delivery niya kami mamaya after neto. Yan. So, meron Saan kami ba tayo budget. mamaya? Bigay na ng signal si Coach Errol, Coach Ralph.
Siyempre batiin din natin yung mga nagbe-birthday ngayon, no? Sa Redemption may nagbe-birthday si ATL Gwen, happy birthday. Baka may Oo, nagbe-birthday pa dyan, pwede kayo Oo. magbabate, no? Type Meron mo pa lang ba? dyan kung anong araw. Greet natin. Naging ano na. And guys, wag niyo din kalimutan yung birthday ko. Malayo pa lang sasabihin ko na para mapagandaan nyo. Yan. September po siya. No, hindi ko na lang kayo i-invite pero mag-gift na lang kayo. Para makatipid-tipid tayo ng konti. Okay ba yun? Ina-announce ko na September po yung birthday ko. Magpo-post naman ako sa ano ko. Sa Facebook ko. No, GCash. Send ko yan. Okay? So ilan na ba tayo? Parang di tayo nadagdagan na. Ayun, kalampag pa Dagdagan. tayo, Ah, team. kalampag. Kalampag. Oo, Papasok. 347 pa lang. Guys, natin isama ito, natin yung birthday. mga kasama natin doon, kalampagin natin. No, tawagan niyo na sila, sabihin niyo sobra itong guest kasi natin na to, guys. Sobrang hindi matatawaran, no? Sobrang kumbaga sa ano, sa gold, sobrang laki ng value niya eh. Ano yun, 24K ba 'yun? 'Di ba yung pinakamalaking value sa ano? Sa Karat. sa gold? Ganun siya, no? Ganun kalaki yung ano, value niya. Dagdagan natin yung 347, gawin nating 743. Kaya ba? Kaya ba today? Sige. Pampa ah. Yan. Spam, Yun, spam. yun. Spam muna tayo. Spam. Tayo. Ayan, dagdag. Okay. Yan, dumadagdag na. Kaso parang dumadagdag doon sa chat, sa ano, sa waiting room. Tsaka ano ha, since nandito na lang din naman tayo, 'di ba? Medyo napuyat na din naman or kung medyo late na sa inyo, 'di ba? Tapusin natin hanggang dulo. Kasi Yes. 'di ba, sobrang ano, so may clean lang naman yung ano, yung training proper. And sobrang ano nga, sobrang magaling yung speaker na mag-share, 'di ba? Yung magsasalita ngayon, yung ano natin, yung speaker ngayon. So talagang anuhin natin, namnamin natin at talagang 'di ba? Tapusin natin hanggang dulo kasi sobrang marami tayong matututunan. Yes, So, tama. siguro Coach Mark, tawagin na natin para at least 'di ba, makarami tayo at talagang hindi na natin masayang oras nila. Ako excited na kasi ako dito talaga, Coach Rod, dito sa Yes. topic na to, no? Isa to sa mga talagang iniyakan ko. No, nung narinig ko yung istorya ng buhay niya, sabi ko nga sa kanya sabi ko sa kanya, alam mo ba, Coach, ikaw yung dalawa pa lang naririnig kong story. Dalawa. Sino yung Dito sa DT International, sabi ko, ikaw pa lang yung iniyakan ko na yung story. No, talagang naiyak ako, hindi ko napigilan. Sobra yung pinagdaanan niya. Pero hindi ko ikukwento. Siyempre, hayaan natin siya. Yes. Gusto niyo na ba makilala siya, guys? Type nyo dyan. Oh, Ingat, tayo Ready na na tayo ba? sa GC. Ay, Type nyo dyan. Ready? Type Para, red. di ba, pakilala na natin. Ayan na. Sige. Ready? Umuulan na ng- Ready. Guys, itong tatawagin ko, Yan. kamukha lang naman siya, no? Sino? Ng isa sa mga anak ng kontraktor. Pero hindi talaga siya anak ng kontraktor. Ay, ano siya? Hindi, joke lang. Nagda-dropshipping lang. Nagda-dropshipping. Patay tayo dyan. Nagda-dropshipping lang to. Nagda-dropshipping lang. Pero guys, seryoso na tayo. Guys, itong taong tatawagin ko, ito yung guest natin ngayon. And sobrang madami tayong matututunan sa kanya, no? Correct. Isa din siya sa mga haligi, no, Yes. na matatawag natin talagang sobrang laki ng naitulong niya sa DT International. Okay, isa rin to sa mga maraming natulungan. Lalo na sa mga OFW natin dito from Japan, 'di ba? Iba't ibang bansa, Japan, South Korea, Taiwan, Hong Kong, 'di ba? Guys, pag tinawag namin tong tao na to, gusto namin sana mag-type tayo sa sa chat box, no? Mag-chat tayo sa chat box ng thank you po, tapos yung name niya pag tinawag namin. Okay lang ba? Ready na ba? Yes, yes. No? let's Ready go. na ba? Ready na? Ready. Ready na, coach. Sipag din mga batang. Ayan, may sinisingit. Masipag daw yan. Dinagdagan pa. Nakita niyo naman. Parang kilala niya na yung tatawagin ko. Ayan na. Yan, yan. Dumadami na sila talaga. Okay. Guys, tatawagin ko na yung special guest natin ngayon. Tatawagin na natin. Walang iba, no? Yung nanay ng DT Remarkable. Walang iba po yan. Kundi si Coach Ethel Makahilig. Hello, Coach Ethel. Good evening, Coach Ethel.
grabe. Sabi ko sa inyo guys eh. Wala pa music. Ang ganda. Hello po. Medyo medyo iba yung boses natin ngayon pero babae po ako. Ay. Grabe Hello, naman. Coach. Grabe, Good sakit evening. patutin, pero Oo. grabe yung commitment, di ba? Yes. Hello po. Coach Oh. Harold, napansin ko lang yung background ni Coach Ethel nakalagay from bunker to freedom. Bakit kaya may ganun Yan. siyang background, no? Oo. Okay? Mm. Pero syempre, hayaan muna natin siyang mag-greet, 'di ba, Coach Mark? Oo. Ayaw mo agad, di pa pag-train. Magsasalita na daw kasi ako para Diretso na. Sige. Sa mga natin mga madlang people Syempre, greet muna si Coach Ed. Ayan. Hello So po. hello, thank you Coach Mark, Coach Harold, maraming salamat po sa dalawang pogi nating host. Kinakabahan ako kasi first time to parang may ganito. Pogi, no? Ako nga rin, Nagulat. kinakabahan Oo, nagulat ako may paganito sila. Okay. So sa lahat po na nandito, sa 349 participants po natin, kinig po kayo maigi ha. Ito pong session natin tonight, it's about from someone na parehas mo lang din na nag-start dito sa business and kung saan kami nakarating. So we want you to be inspired na sa mga maririnig po ninyo. Okay? And tama po si Coach Harold, tapusin nyo siya hanggang dulo kasi nasa dulo po yung Correct. sustansya. Okay? So, ayun lang. Ready na ako Ayan mag-isa. na. Coach Mark, Coach Ready ka Harold. na? Ready na ba? Coach Mark, syempre gusto muna natin pasalamatan yung guest natin first guest natin sa ating talk show. Yan, may talk ating talk show. show. Guys, marami kayong abangan dito pati si GM natin, pwede natin yung ma-invite dito. Grabe yan. Di ba, lahat ng mga Mapapalagi na head ba? coach ninyo and pwede rin kayong mag-suggest kung mga naku-curious kayo sa buhay ng mga head coach ninyo, pwede nyo i-suggest sa amin. Message nyo kami ni Message Coach nyo lang Harold, kung ano yung gusto i-guess nyo natin itanong. yan. Oh, PM grabe. lang sa amin yung mga gusto nyong tanong. Sige, kami na magtatanong. Para sa Grabe inyo. naman to. Diba? Ano bang ano to, parang pork chop duo ba ang datingan natin dito? Hindi naman. Parang comedy ba pala? No? Comedy bar pala yung pinasukan nila. Sige, Parang- ready na po ako. Sige. Parang vice ba to? Ayan. Yeah. Sige Coach Mark, 'di ba? Nandito yung ating ngayon, yung ating guest, no? Ang mahal na Yan, mahal sige. natin at pinakamaganda Siyempre. natin coach, no? Coach Ethel Makahilig. Coach Ethel, sa mga hindi nakakakilala sa iyo, 'di ba? Sa mga bago din and syempre sa mga matatagal na kumbaga, 'di ba, matagal na rin ginagawa yung business. Pakilala ko muna sa kanila para at least, 'di ba, kilala kanila. Sino ba yung isang Ethel Makahilig? Yan. Ayan, so salamat po, no? So sino po ba ako? Wala, simpleng may bahay lang po ako. Napadaan lang ako dito actually. Medyo binibino ko lang kayo, no? Napatawa ko lang kayo. So pakilala ako ng mabilis, no? Mas maganda kasi Coach Mark, Coach Harold na may picture na kasama. Ay, oo. So- Ay, sige, pwede naman yan. Pwede po bang pa-co-host ako? Okay. Pwede rin yan. Pa-co-host na ba Ay, ako? naku, Okay. hindi. O, Host. direct pa co-host nga Okay. natin, direct si Ayan, si ayan. yung Direct. guest natin. Okay, thank you. Dapat pala to Coach Mark, meron tayong parang may parang office tayo na may studio. Oo, Mga- kaya Oo mo nga, gagawa natin maganda ng yun, maganda. maganda setup yan. Oo. Para live Ayan. na live talaga. So, ayan, Coach Mark, Coach Harold, kunin ko na lang din po yung pagkakataon magpasalamat sa gumawa ng maganda kong poster. Of Sabi. course, isa sa mga pinakamagaling nating GS dyan sa creatives, GL Tops, Trinidad, Kaway, GL Tops at Thank you, DTR. Grabe. Grabe, maraming salamat po. So, ayan guys, no, sino po ba si Coach Ethel Makahilig? Let me share my screen. Sino po ba ako? So, about me. Ako po ay nanay, no? Ito marami makaka-relate sa akin. Parehas tayo. Nanay po ako ng 3 bata, na cute, okay? And wife din po ako, of course, nung my birthday. No, na si Coach Yun. Ralph Makahilig. And ginagawa namin tong negosyo na magkasama. So, ngayon po, si Coach Ethel po ay walang trabaho. 3 taon na po akong nasa bahay lang. Ayan. And simpleng may bahay lang po, ginagawa ko din yung mga task ko dito pag nananay ka, 'di ba? Ngayon nagbabantay ng bata, mamaya magpapakain, magre-ready. So lahat tayo makaka-relate sa sitwasyon ko ngayon. Okay? Pero hindi na ako nagtatrabaho ngayon. Ayun. So ito ho, no? May bahay, housewife,
na walang trabaho? Ayan, Coach Mark, Coach Harold. Oh, wala ka palang trabaho. Pero ano yung work mo before, Coach Ethel? Okay. So, ang work ko before, sige, next slide ko. Ayan. So, work ko before, isa po akong bankera. Okay? Isa po akong BDO employee. No, sino po ba nakakakilala sa Bangko de Oro? Sige nga, type nga. Baka may mga bangko, may ano kayo, may account pa kayo dyan, ha? Okay. So, ako po ay nagtatrabaho sa bangko. Oh, so Before. isa ka palang banker, Coach Ethel, no? Yes po. So, Coach Ethel, ako pagka may income ako dito talaga, nagpapapalit ako diretso BDO. At gusto ko palagi nagpapapalit ako ng cheque everyday. Grabe naman yun. Kasi gusto ko nakakakita ng mga teller. Akala ko, bibili ka ng bangko. Eh. Teller Hindi. pala yung gusto makita. Gusto ko makita ng mga teller may hawak na cheque para papapalit ko sa kanila. Yun nung galing sa business natin. Yun, Pero, iba talaga. pero Coach Ethel, matanong ko lang, kamusta naman ang buhay bilang bank teller? Okay. Bilang bank teller, parehas lang din ako ng mga regular na empleyado. Okay, gigising ka ng umaga, alas 8, alas 6. Magpe-prepare ka, tapos papasok ka ng alas 8, uuwi ka ako kasi umuwi ako doon ng mga alas 10 ng gabi. Overtime, OTY. Diba? Araw-araw yan. And dito, kapag empleyado ka, alam ko makaka-relate lahat. Parang ngayon, may sakit, no? Kailangan mong pumasok. Correct. Diba? Kahit umuulan, kahit binabaha dahil sa mga kontraktor, 'di ba? Yan. Kailangan mo lumangoy para Napapanood. makapasok lang sa trabaho mo. So, basically, kapag empleyado ka, kahit na ano pang sitwasyon mo, kailangan mong gampanan kung ano yung trabaho mo. So, every day kailangan mong mag-grind. Yun ang trabaho ng pagiging bank teller. Though maganda naman siya kasi naka-aircon ka. Tapos ang tingin sa'yo ng mga tao is mataas ang level mo, no? Pero ang sahod ko hindi siya mataas. Normal lang din siya. Kaparehas lang din ng mga normal na empleyado, no, dito sa Pilipinas. Ayan. Gano'n ka rin, Coach, katagal as banker? Tapos saan yung branch mo banda? Yung branch ko, pakitingnan. Okay. 15 years ako sa bangko. Imagine niyo, ito lang yung trabaho ko. Pagkatapos ko gumraduate, diretso na po ako sa BDO. So, fresh na fresh ako. From fresh to fresh. Yun. Ang ganda nun, no? From fresh to fresh na fresh. To fresh. Yan. Diba? Iba talaga paglaking paglaking kind talaga, skincare. Yes. So, parang nung isang araw na nakausap ko si Coach Ethel, sabi niya, laki ng pinagbago ni Coach Ralph ngayon. Sabi ko, ano yun? Gumwapo na siya ngayon dahil sa kahit skincare. Ay, grabe yun. Sabi ko, Oo, tama. Diba, tama naman, Coach Ethel, na pag-usapan natin yun. Nasabi mo, gumwapo si Coach Ralph ngayon. Yeah, yun, tama. Oo. Maganda siguro, pasok na din natin si Coach Ralph. Ay, si Jello. Ay, grabe naman. Kinabahan ako mukhang si GM yung magtatanong. Ay, grabe. Mukhang may malupit na tanong si GM. Hello po, Grabe GM. naman. Hello po, GM. Alam mo, kanina nalulungkot na ako. 2 beses ako na-remove. Grabe naman. Oo. Grabe naman, kinikik niyo si GM, ha? Hindi ko maintindihan porket ba nakasalamin ako na bilog lang to. Naging okay lang ang mukha ko ngayon. Good evening, everyone. Siguro ako yung tanong ko naman kay Coach Ethel, parang ano pala to? Grabe naman. Parang mas lalo akong kinabahan, GM. Bakit Samahan mo gano'n? na kami, GM. Oo, mukhang hot seat ka ngayon, Coach Ethel talaga. Matutuloy ka kay GM. GM, di ako Tanong ko prepared. na lang, ito kasi makaka-relate lahat ng mga tao dito. Totoo, hindi naging madali yung pag-resign natin sa trabaho natin. Kasi most of us, sobrang minahal natin yung pagtatrabaho. Tama po. Ika nga marami nga sa ating dito sinasabi sa sarili na dito na ako mamamatay. Tama? Yes, tama. Bread and butter ko. Sino nag-a-agree sa akin? Yan. Agree. Agree, GM. Agree, Agree, GM. Agree.
Totoo yun, eh, dito na ako mamamatay. Correct. Ito yung makakatulong sa pamilya ko. Mm-mm. Tama? Opo. Yes Pero Mm. gusto ko lang po maunawaan at gusto ko lang din po maunawaan ni Sir Simon, ni Miss Ai, ni JM, si Ma'am Anna May. Andiyan pala si Ma'am Nonette. Hello, Ma'am Nonette. Tita Cherry, hello. Ma'am Maria. Gusto lang po namin maunawaan bakit nyo po kami pinagkatiwalaan. Yun. Yan. Bakit nyo po ito ginusto gawin? Totoo, di naman tayo magkakilala. At ang pangit pa kung paano tayo nag-meet dito. Tama? Parang Yes. out of nowhere biglang sumibol dito si Coach Ethel. Tama Mm-mm. po, JM. Kasi totoo, si Coach Ralph lang naman talaga yung tinutulungan namin dito eh. Yes, Tapos tama po. nung si Coach Ethel na-realize, ay shucks, pwede din pala ako kumita na kinikita ng asawa ko. Blah, Yun. blah, blah, and so on. Grabe. So, gusto ko munang maunawaan at ipaunawa natin sa madlang people, bakit po kayo nagtiwala sa amin dito? Yan, yan. Ayan, sige. Natutukan din po ba namin kayo ng balisong? At sinabi, hold up to, beng beng. Okay. Thank you, GM. Grabe naman, para naman ako nasa Bilibining Pilipinas dito. So, hindi ako prepared, pero GM, ako personally take ko na rin yung opportunity na magpasalamat sa'yo. Kasi wala nga pong Coach Ethel tsaka Coach Ralph kung wala ka talaga. And ang tanong ni GM, bakit pa namin kayo pinagkatiwalaan na hindi naman tayo magkakilala? Totoo, lahat po tayo hindi tayo magkakakilala. Okay, walang mga magkakamag-anak dito, no, nang pumasok, nung nag-start dito. So kami po ni Coach Ralph, actually si Coach Ralph yung nauna dito sa negosyo. Siya yung nakakilala kila GM. Pero ako po, hindi ko talaga siya alam. No, na pure empleyado lang ako. Yung kagaya nga ng sinabi ko, trabaho lang ako ng trabaho. But the moment na nakita ko po si GM, nakita ko po yung team. Nakilala ko siya personally. No, kahit sa Zoom lang. No, sobrang blessed ko lang kasi mararamdaman mo kung totoo yung tao eh. Mararamdaman mo kung meron talagang malinis na intention sa inyo. Tama. Correct. And naramdaman ko kung paano siya mag-alaga ng business partners. Yung sinasabing tiwala, makukuha mo siya agad sa kanya. And as the head coach at saka yung founder, mismo yung nakausap ko, na naging sisimula pa lang din naman si GM noon eh, nakita ko may sistema. And nakita ko kung gaano ka-establish din yung kumpanya. And yung vision ng magkapatid kung paano kami dadalhin sa pangarap namin. Nakalatag na. Gagalawan mo na lang. And yung sipag ko sa trabaho before, sabi nga ilipat ko lang dito sa negosyo natin. Yes. Kaya pinagkatiwala ko kay GM Dayan, yung future naming mag-asawa. Kasi una, nakita ko may pamilya. Na kahit hindi mo kakilala, kaya ka palang yakapin, turuan, i-guide ng mabuti. And nakita ko din na may sistema. Tama. Sa lahat ng mga papasukan nating negosyo, you have to make sure na establish yung negosyo ang pinasok mo. Kilala yung kumpanya. And may sistema yung grupo na tutulong sa'yo. Okay? Pangatlo, support system. Iyon ang pinaka-importante. Kung establish yung kumpanya, may sistema, kailangan mo ng mga taong tutulong sa'yo. And the moment na nandito ka at kinukulit ka ng mga coaches mo, ng mga GS mo, ng mga TS mo, ibig sabihin, sobrang grabe yung support system nila. Ganon din kami yung nagsimula. Sobrang kulit nila. Magpaalala na yun nilabas mong pera dito, kailangan may mapuntahan. Yes. Kaya doon pa lang, sobrang nagtiwala na ako sa'yo, GM. Kasi hindi mo ako tinaratong ibang tao. Tinaratong mo akong pamilya talaga. Yes. And I thank you, GM. Oh, Okay, the grabe naman corona. yun. The Miss Universe. Oh, Miss Universe, grabe, hot seat. Na-hot seat ka ni Oh, GM. na hot seat. Guys, syempre, ayokong ititong spot nyo, yung momentum nyo. Pero, Coach Ethel, makiki-excuse lang ako. Gusto ko lang pong i-congratulate ang kaka-10 million earner natin! Yan! Grabe yan. Sino yan? Grabe naman yan. 10 million. 10 million na po! Grabe. Oo. Yung simpleng paghahaw lang sa akin ni Coach Harold, Ay.
Oh, grabe naman, Master Errol. Congratulations, Coach Kaya. Errol. Grabe yan, GM. Thank you so At much yung po. simple nga salitang tiwala lang, Yes. napalitan po namin to sa loob ng mag-aapat na taon. Yes. 10 milyon lang Yun. naman po. Grabe. Grabe yan. Lupit. So, GM, yung kaya pala sekreto yung ano dito, niya. i-discuss yan ni Coach Ethel. Ayan. Ayan lang po. Ayun. Maraming salamat. Yes. Grabe pala. Maraming salamat, GM. Thank you Kaya so pala much po. GM, iba yung ano ni Coach Errol. JC top 10 million pala yun. Then, oo. Grabe yung ayun. Ang galing. Oo. 10 million. Siyempre, Okay, cheers pa sa congrats. lahat ng susunod na 10M pa na i-hit natin. And siyempre, sa mga susunod din na makaka-hit ng 10 million. Diba? Yes, yes, Siyempre. yes. And Congratulations. Coach Eh, Errol, syempre. simple Okay. lang. okay, Kasi ako is 6 million plus. Ay! So, Ayaw pwede hingi nito. ako ng Ayaw help. magpatalo. Hingi ako ng help ngayon. Hingi ako ng help ngayon. Siyempre, walang iba kay Master Errol. Master Errol. Tigit sa lahat, hingi ko yung tulong ni GM Dayan. Yan. GM Charles. Gusto Yeah. ko this year, before matapos tong 2025, sana maka 10M na rin ako. Yun. Yun. Ayan. Grabe. Yan. Grabe naman yun. Si Coach Mark. Ayan. Grabe Yes. naman yun. Yan ang Siyempre, goal with the help natin. of GM Parang, yan. parang gusto ko talaga interview si Coach Errol na lang. Coach Errol, ikaw na lang interview. Hindi na muna kayo natin. No? Paano mo nagawa? Coach Ethel, i-flex nyo muna yung binigay natin kay Coach Ralph, yung pampokpok niya pag nakalimot siya. Ay, oo nga, Ay, yung nandito. pala ano natin, spotlight natin si Master Ral. Spotlight natin yan. Ay, wala. Grabe lang talaga si GM Yun, magbigay no? ng regalo. Teka, nakakita ba? Tanggalin po siya. Ayan. Yan. Ayan. So guys, si Coach Yan. Ralph po ay nag-birthday. 'Di ba? And Yes. dito kasi sa team natin sa DT International, no, lahat bina-value natin. 'Di ba? Tama. And dito hindi niyo po makikita na actually ang nagbigay nito is our founder GM Dayantan. Good. And bakit ito yung binigay niya? Sobrang importante ito sa aming mag-asawa. Bakit? Yes, for some picture lang siya. Pero this is our deepest why. Sir? Tama. Ayan. So, GM, maraming salamat kasi everyday kapag nakikita namin to, ito yung reason bakit kami mag-grind. Bakit kami magpo-push. Bakit pinapaalala na ang buhay mo ay kailangan magtuloy-tuloy at kailangan mo maging malakas palagi araw-araw. Siguro, bigay ko na rin yung spotlight para kay Coach Ralph. Ano yung masasabi mo dito sa special na regalo sa Yan. ni GM? Ayan, nakakaiyak to. Abangan ko. Yung iyak. Hindi, joke lang. Ano lang, syempre super thankful lagi. GM Dayantan, saka Director Stan, lahat ng mga coaches. Pero nung binigyan ni GM to, nung nasa Manila Hotel kami the other night with the coaches, nagulat ako, tsaka natuwa ako at the same time. Sabi ko parang first time yung nagregalo sa akin ng picture frame na gano'n na ang kapal pwedeng pag halimbawa yung niyayaya ko nila Coach Mark, Coach Errol na lumabas pag-uwi ko pwedeng pang ni Coach Ethel sa akin pag gano'n Remind. Panggising. pang-remind panggising nakakatuwa kasi yun naka-imprenta din yung deepest why na yung family the reason Correct. bakit natin Picture. ito ginagawa para alam mo yung dito lang siya sa workplace namin whenever you feel down you feel nakakapagod, 'di ba? Sometimes iba emotional ka, titingnan mo lang siya. So parang manimbalik agad yung lakas mo. So thankful kay GM talagang kilala niya yung bawat tao na na talagang malapit sa puso niya. Kaya kami talaga forever grateful din po kami kila GM Dayantan Director Stan. Yes, grabe. Yes. Guys, iba talaga yung GM natin, no, Coach Errol. Sobrang magmahal, no? Sa buong DT Tama. International. Sobrang swerte natin kasi meron tayong GM, no? Yung founder natin na hindi iba yung turing sa atin. Talagang tinuturing tayo as family. Yung iniisip nila hanggang sa mula kanino-ninuan na lang natin siguro Hindi. Siguro goods yung sabihin natin yung iniisip din niya, hindi lang ikaw, pati yung family mo. Ganon Agree. tayo kaswerte. Ganon tayo ka-bless at magkaroon tayo ng isang GM Dayantan. Tama? Yes, correct. Tama. Agree. Dagdagan ko lang din, Coach, yung sinabi ni Coach Ralph, no? Coach Ethel, bago ko makalimutan kasi, yung sa sinabi niya na whenever you feel down,
'di ba? Na kumbaga, 'di ba ginagawa mo naman yung best mo, yung expectations mo hindi mo na kumbaga hindi mo na ano yung nakukuha yung mga expectations mo, hindi nangyayari. Pero yung best mo ginagawa mo. Pero alam mo yun, wala pa rin nangyayari. 'Di ba? Tapos sobrang sad-sad ka pa rin. Guys, dapat nga dyan ka pinaka ano, excited eh. Yes. Bakit? Kasi nasa rock bottom ka na eh. Ano pa ba yung ibababa mo? Tama? Ano pa yung Tama naman ibababa talaga. mo? Wala nang ibang papunta yun. Pataas na yun, yung next dun. Mhm. Naalala ko, Coach Sharp, yung dati, yung sobrang hina ko, 5 to 6 months, walang income, ganun. Imagine mo yung time na yun, dun pa ako naglagay ng, alam mo yun, mahit ko yung Mustang ko, 500,000 monthly. Yung time na yun, Grabe. yun. Tapos Mhm. ngayon, nakuha na siya. Eh, paano kung sulit Grabe. nun? Tama, Grabe paano na. Totoo, kung totoo. give up Totoo, ka? coach. Eh, Yes. wala. Grabe. So, yung daanan nyo lang yan. Oh, yan, Tama. tama yan. Kayo na yung next nag-share dito. Correct. Yes. Agree, Correct. agree. Ayan, sige, back to ano na tayo? Back to Basic, back to basic. Ayan, sige. Ayan, Guys, balik na tayo doon i-ano kay natin, ano. i-ano natin yung kanina, 'di ba, yung nag-share si Coach Ethel, no? Yung Yes. tanong sa akin naman, Coach Ethel, yung tanong ko naman, 'di ba, syempre nag-work ka noon tapos syempre hindi ka pa nag-ano eh. I mean, work pa lang, 'di ba? Nag-work ka pa lang 'yan, si Coach Ral pa lang yung nagbi-business, no. Yung time naman no ano nung syempre may work ka, nung time na na-hit or na ano tayo ng pandemic, 'di ba? Nung nagka-pandemic, 'di ba? Paano nakaapekto sa ito? Ano yung mga kumbaga, yung mga na-experience mo na yun na naramdaman nyo, ganyan, yung Yan, yung mga na ano nyo ng family, ganyan habang nag-work ka, yung impact ba, Coach? yan, Okay. yan. Sige. Sige, Coach. Actually, ito, makaka-relate din yan lahat sa amin. Share screen ako ulit, Coach. No. Okay. So, ayan. So, from a banker, 15 years ako nagtatrabaho sa bangko. 'Di ba? Sobrang ganda ng ginagalawan ko talaga. So, sobrang galing ko sa ginagawa ko. Bakit mo naman sinabi, Coach Ethel, na sobrang galing mo? Lahat tayo, yung skills natin, kapag sobrang tagal mo na siyang ginagawa, gagaling at gagaling ka. Tama. Ako, naniniwala ako lahat kayo mag-agree. Tama? Tama. Kahit nakapikit ka ngayon, alam mo kung saan mo kukunin yung mga bagay-bagay sa paligid mo. Kasi kabisado mo na siya. No? And dito, sa pagiging bangko ko, coaches, is pakiging banker ako pala, no? And dito, milyon-milyon na inaakyat ko sa kumpanya. Okay? And dito ko na-realize, no, na sobrang saya ko na milyon-milyon inaakyat ko sa kumpanya, pero kapalit pala ng sipag at tiyaga ko is isang certificate. Pero masaya na ako during that time. Okay? And tama yung sinabi ni GM, no, dito na ako nag-isip na magre-retiro na ako dito, no? Pero isa lang din sa na-realize ko, hindi pala pandemic proof ang trabaho namin ni Coach Ralph. Okay, bakit po? Kasi po kami po ni Coach Ralph is galing kami sa corporate world. Ibig sabihin, mga professional din kami talaga. No, and si Coach Ralph po ay isang manager po sa isang travel agency. Malaki kinikita namin, yes. Kasi ako 15 years, 40,000 yung kinikita ko sa bangko. Si Coach Ralph naman 50,000. Pero na-hit kami ng pandemic. Marami rito na natamaan ng pandemic, sure ako. And talagang sabi ko, grabe, akala natin dito na tayo tatanda. Pero doon namin na-realize na hindi pala siya magiging consistent na mag-aakyat sa amin ng income. At dahil dyan, nawala ng trabaho si Coach Ralph. Dahil alam niyo naman, travel, sarado lahat ng mga, sarado lahat ng mga airport, lahat ng travel, wala. So, naghanap kami ng iba pang pagkakakitaan. And dito po namin nakita yung pangingisda. So, imagine, pangingisda. So, naging mangingisda si Coach Ralph. Ay, Okay? Grabe So, naman yun. naging mangingisda. Well, imagine niyo po, 'di ba, pagka walang-wala ka ng pera, lahat talaga gagawin mo para lang po maiakyat kang pera sa pamilya mo, lalo na kapag padre de pamilya ka. And syempre bilang asawa, kailangan ko siyang suportahan. So, dahil frontliner ako, tuloy-tuloy yung trabaho ko. Okay? Pero kailangan ko siyang suportahan na tuwing gabi, 11:00 ng gabi, aalis kami, araw-araw 'yan. Aalis kami, iiwan namin yung mga anak namin dito sa bahay na sila lang. And then,
Magta-travel kami, magsa-sidecar kami dalawa ni Coach Ral. Pupunta kami sa Navotas. Kung sino nakakilala sa Navotas, diyan kami mamimili ng talaba, ng hipon, ng puset, ng lapu-lapu. Dadalhin namin yan kilo-kilo. 50 kilos every day. Dadalhin namin yan, lilinisan namin yung talaba, siya yung tagalinis ng talaba, ako tagalinis ng lapu-lapu. Pero sa isang tao na kagaya namin na wala kami alam sa negosyo, sobrang hirap. Kasi una, bakit? Pandemic to eh. Ang pinaka-fear namin dito, coaches, is madala namin yung virus sa bahay namin. Tama eh. Diba? Pero talagang tinlakasan namin ng loob eh. Pangalawa, ano pa, yung hirap na walang nagtuturo sa'yo kung paano ba yung tamang kilo, fresh ba to? Diba? And paano mo ba lilinisin yung lapu-lapu, tatanggalan ko ng hasang. Guys, hindi ako gumagamit na may panlinis pala yun. Minamanual ko siya na kutsilyo. And every time, sobrang sakit, sobrang tulis pala ng hasang ng lapu-lapu. Sobrang dami kong sukat. Umiiyak ako kay Coach Ralph. Para na ako sirena. Pero alam mo, ang sirena, tapos yung bahay namin sobrang lansa. Sobrang lansa. As in, pati yung sasakyan namin sobrang lansa. Tapos pumapasok ako sa trabaho, malansa ako. Wala na akong pakialam. Basta lang meron lang ako may aakit na pera sa pamilya ko. At lahat ng ka-empleyado ko, binebentahan ko. Ganun na talaga kapag walang-wala ka na. Kailangan mo talagang harapin kung ano yung mga pwede. Lulunukin mo kung ano yung mga pride na meron ka. So yan kami, Coach Errol, nung panahon ng pandemic. Talagang sobrang hirap. Sobrang hirap talaga. Yes, Coach. Yung akala mo, no, Coach Mark, Coach Ethel, yung ang sarap-sarap nung ganong mga seafood, lapu-lapu, ganyan. Yes. Pero behind nun, yung mga tao na, di ba, nag-grind para mabentahan tayo nung ano. Siguro, Coach Ethel, siguro ibig mo sabihin, no, na ngayon may trabaho sila na wag nilang hintayin na, alam mo yung mahit pa ng mga dilubyo, pandemic, no, bago sila bago nila seryosohin to, magkaroon sa Yes. side hustle, di ba? Bago pa sila dumating sa maging Tama. mangingisda pa sila. Tama. Oo. Ha? Kasi ako, Tama. hindi ko ma-imagine na si Coach Ralph makahilig, isang Yes. sports car achiever. Dati pala itong mangingisda. Grabe, no? Sabi, magaling lumangoy Hindi. ito. Diba? Magaling sumisid. Oo. Mangingisda sa Nabotas. Oo. Diba? Grabe. Hindi ko ma-imagine. Pero ngayon, guys, grabe. Salute talaga, Coach Ralph makahilig. Tsaka Coach Ethel, yung kanina pinakita mo yung mga loyalty award. Alam ko meron pa yung parang binibigay sila na cash kung every ilang years kay, may ganun pa rin ba yan? Yung sa coach, sa certificate, kapag nakakahit kami ng mga quota, meron naman 300 pesos. Ang ganda na recognition dito. Tapos may pakain. Pinapalakpakan yan. May pakain. Grabe, no? Ano yung bangko na pinasukan mo, Coach Ethel? Oo. BDO? Oo, we find ways. O We baka find ways. oo. So ganun talaga sa sa mga corporate world talaga na Sige. Ako naman may question kay Coach Ethel. Ito, guys, alam naman natin kung gaano ka-successful sila mag-asawa na. So, Coach Ethel, tanong ko lang, paano mo nalaman yung tungkol dito sa dropshipping? Okay. Panahon ng pandemic, walang trabaho si Coach Ralph. So, naging mangingisda kami. Pagkatapos po niyan, nauso yung online. So, si Coach Ralph, mahilig kasi siyang mag-explore. Kasi nga, wala kaming pera eh. So, kaya kailangan namin maghanap pa ng extra pagkakakitaan. 'Di ba? Ay, nakakapagod talaga, physical talaga yung pagbili namin ng isda eh. Kaya naghanap siya sa online. Sabi niya sa akin, Mami, isang beses, hinatid niya ako sa office. Mami, try natin tong siomai king. Sabi ko, saan ba naman nakuha yan? Dito sa online. Sabi ko, tatawa pa ako. Okay, during that time, siomai king yung nakikita namin. Natawa ako. Bakit? Sabi ko, professional ka ngayon, magsusiomai ka na lang. Natawa ako. Bakit? Kasi pride eh. May ego tayo kapag nasa corporate world ka eh. Parang Yes, naisip ko, nakakahiya naman na magsusiomai na lang tayo bigla. Pero naisip ko, yung pangingisda nga, di ako nahiya eh. Pero literal, nung narinig ko yung siomai, sabi ko, mag-siomai ka na lang? Ganun na lang talaga yung pangarap mo? Hanggang dyan na lang? Parang ganun. Pero hindi ko sinabi sa kanya yun directly kasi ayoko naman saktan yung ego ng asawa ko. Pero sabi ko sa kanya, sige, try mo. Magkano ba yan? So, doon siya nag-start. Yung 17,888 na ma-pride pa ako
Sa totoo lang po, inutang pa namin yun. No, inutang namin yun sa savings ng anak ko. So ibig sabihin talaga nakakita talaga nito si Coach Ralph talaga. Opo, siya lang Hindi talaga. wala talaga ikaw. Kasi okay naman ako eh. Talagang regular yung trabaho ko eh. Okay naman. So siya Oh. talaga walang trabaho. Kasi Pero bank na time na yun, teller. wala siyang work noon, coach, no? Kaya Wala nag-sideline. talaga. Opo. Tapos ikaw, nasa isip mo, yan nga. Pero hindi mo sinasabi. Hindi ko sinasabi. Nangiti pa ako na parang ngiti na, ba naman to? Magsusumay na lang talaga tayo. Hanggang Grabe dyan pala ka to. na lang ba? Ganun yung Ano yan, isipan good? ko. Mga anong ano yan? Anong mga months yan ng pandemic? Panahon ng pandemic talaga to, coach. Hindi ko Isa si Coach Ralph sa natanggal, nawala ng trabaho. Opo. Day Wala off, talaga no? siyang trabaho. Kaya napunta kami sa pangingisda. Pagkatapos naghanap siya sa online. Oo. Ganda Yung naman. ano naman, coach, yung halimbawa, yung siyempre, nag-work ka habang ginagawa niya yun, di ba? Tama? Habang ikaw full-time, kasi ano kayo, mga frontliner din yan. Oo. Na bangko. Oo. Tapos at the same time, yung mister mo, syempre, nagbi-business. Yung ano naman yung, kumbaga, along the way, ano yung, kumbaga, parang, yung ano, yung turning ng table or yung nagpabago ba ng isip mo or nag-udyok sa'yo na simulan mo na, di ba? Natulungan ko din O, siya. natulungan mo na siya. Okay. Nung naisipan ko siyang tulungan, matagal pa, ilang buwan Matagal kasi pa. sabi ko, ito makaka-relate yung mga misis dyan, o kaya mga mister, Yan. okay? Yung mga May nega, Kasi, may diba, tip yung to, mga may tip. nega, diba, yung mga Yeah. nega na yung mga mister natin, o kaya misis natin, may pinasok, hindi mo susuportahan. Diba? So, ganun din ako. Silently, hindi ko sinusuportahan yung asawa ko. Kumbaga, parang, sige, yan, kita dyan. Titignan ko lang kung mag-fail ka ba. Doon ako nakaabang kung mag-fail ka. Ganun ako kanega before. Na Oo. inaabangan ko lang, mag-fail ka dyan. Ganun lang. Kasi bakit? Sanay kami sa trabaho, yung regular na kumikita. 'Di ba? Pero habang tumatagal, pinanindigan talaga yan ng asawa ko. Talagang inaral niya yung negosyo. Talagang buong araw nasa training yan. Hindi yan umaalis. Ganun dapat, So, no? yung panahon na yon, yung mga anak ko, bahay lang din nag-aaral eh. So, siya yung nagbabantay. Houseband siya nung panahon na yon. Siya yung nag-aaral dito sa training, umaattend ng training, inaaral yung negosyo, nagbebenta online. Pinopost niya talaga. Imagine mo, lalaki, nagpo-post ng napkin, nagpo-post ng siomai king, nagpo-post ng Kojik, lahat. No, Grabe iniisa-isa niya lahat para lang meron lang talagang maiambag sa akin. Dahil ako lang yung trabaho eh. 'Di ba? Yung nakita ko, sobrang sipag talaga ni Ralph noon, ni Coach Ralph. Sabi Salud ko, po, Coach Ralph. yan, 'di ba? Yun. Sabi ko, sobrang sipag. Tapos may mga times na hindi na siya kumakain. Pag umuwi ako galing sa opisina, yung mga anak ko, pare-parehas lang sila na kinakain sardinas. Kasi hindi Akala na ko siya hindi nagluluto. kumakain. Oo, hindi na siya nagluluto. So, kung ano lang yun nandiyan na delata, yun na lang ipe-prepare. Tapos babalik na naman siya sa lamesa niya, tapos mag-aaral na naman. Sabi ko, ano ba itong ginagawa nito asawa ko? Pero hindi siya Grabe, kumikita ng hindi lang malaki. masipag, pogi pa. Wala Yes, pa. hindi po siya kumikita ng malaki ha. Hindi pa siya kumikita ng malaki. Ano pa yun? Nasa starting phase pa lang kami. That time. Pero talagang nakita ko, saludo ko kasi sobrang inaral niya. Siyempre bilang asawa, hindi mo naman matitiis na nakikita mo nahihirapan yung asawa mo na wala kang matulong. Isda nga, tinulungan ko siya eh. Correct. 'Di ba? Kahit pagod na pagod ako, tinulungan ko. Pero sabi ko sa kanya, talagang pinaninindigan niya. So, doon ako nag-try na alamin ano ba yung negosyong pinasok mo. Paano ba yan? Inaral ko siya. Hanggang sa na-meet ko si GM Dayan. And na-meet ko yung buong team and nakita ko may sistema siya. Ayun, doon ako nagsimula, coach. Ganda naman ng istorya talaga. Grabe. No? Hindi mo imagine si Coach Ralph pala talagang kasi nung naalala ko to kasi si Coach Ralph nung panahon ng pandemic. Is ang tawag ko diyan taga Inglaterra kasi yan eh. Coach Ralph. Kasi every time na magpapa-training ako kasi may mga technical training tayo before, 'di ba, nung panahon ng pandemic. Every time na magpapa-training ako tapos may mga sabad na huli niya mayroong question and answer. So tatanong nila yung mga concern nila. Pagpasok sa English, namumroblema na naman ako. Isip-isip ko, ano ba ito si Coach Ralph? Pasok ng mga Inglaterra. Kasi hindi ko maintindihan eh. Sabi ko, pinapasa ko na lang. Pakisagot nga kasi sumakit yung ulo ko. Sabi ko,
Oo, kasi si Coach Rob sobrang laki kasi siya sa Inglaterra kaya talaga more on English talaga siya. Hindi ka nahirapan dun sa technical. Hindi, Saan ka nahirapan? sa English eh. Sa English. Ako nahirapan eh. Di ba? Pero Coach Mark, doon mo makikita no na na alam mo yon, nakita ni Coach Ethel na nag-grind yung asawa niya na kahit 'di ba humble beginning, Yes. humility na kahit walang ini-income, 'di ba? Sabi niya walang ini-income, walang resulta, 'di Yes. ba? Talagang sasamahan mo, sasabayan mo eh. Pero ngayon, 'di ba? Ano na yung inuulam? Saan na kumakain ngayon? Alam mo yon, Oo. nag-book sa Manila Hotel nung birthday, magkano doon? 20,000 ata doon isang gabi. Imagine, Grabe naman from yun. Sardinas, tapos ngayon, Manila Hotel, 5-star yan na So hotel. parang na-confused lang pala si Coach Ethel. No? Kasi, di ba sabi nga ni Coach Ethel kanina guys, di ba, na pagdating niya sa bahay, nakita niya yung mga anak niya, tsaka si Coach Ernest kumakain sardinas. Eh na-confuse si Coach Ethel, alam mo kung bakit? Kasi yung habang kumakain ng sardinas, meron 1 million na nakalagay dito na cash sa lamesa nila. Eh, Wala na-confuse pa si Coach naman, Ethel, ikaw ano naman. ba yung ginagawa ng asawa ko? Ba't ganito ko ng pera? Tama ba? Wala Hindi, pa joke naman lang. yun, Kaya coach. sinimulan, kaya pala sinimulan mo yung 1 million. Oo. Wala pa. Sige. Wala pa yun. Coach Ethel, yung next question ko, kasi alam naman na ng iba kung sino na si Coach Ethel ngayon no, dito sa larangan ng dropshipping. Okay, ano yung pinakaunang resulta or milestone na nakuha mo dito? Okay. Nung nakita ko 'to, inaral ko din siya kasi nauna na si Coach Ralph, eh. And nakikinig ako kay Coach Ralph kasi siya yung nauna. So guys, ito importante, sa lahat ng mga bago po dito, makinig po kayo sa may mga resulta na. Dun sa mga coaches ninyo, sa mga GS ninyo, sa mga TS ninyo, bakit? Kasi pinagdaanan na nila yung mga pagdadaanan mo pa lang. So kahit kami mag-asawa, um, mga boss na kami sa ginagawa namin. Kailangan ko makinig sa asawa ko kasi bakit? Kasi siya yung nauna. Kailangan niya akong i-guide. Para Yeah. sa isang mag-asawa kasi or sa isang teamwork talaga siya. Hindi pwedeng magkaliwaan kayong dalawa. Okay? So, importante talaga dito, guys. Ito yung pinaka-na-realize ko nung pumasok ako dito. May support system. Yung merong mga taong mag-guide sa'yo, yun yung pinaka-importante. Kasi yung nagsimula kami ng pangingisda, wala kang nagtuturo sa amin, ang hirap. Ikaw lang. And dito, nung nakita ko to sa DT International, no, may sistema, may mga training, libre pa yung training, hindi ka na magbayad. Ako nga, matin ako ng training ngayon, nagbabayad pa ako eh. Pero dito sa DT International, walang bayad. Bibigyan Gwapo mo pa, na lang tsaka ng maganda yung oras. training. Ay, gwapo Diba? pa, tsaka maganda yung ano. no? Gwapo, tsaka mga gwapo. Yung mga Tsaka traders. magaganda pa yung mga diba? training. Diba? Makinis, laking kind. Laking hybrid, diba? So, kidding aside, may mga pa-training na libre. Mabali. Ano pang rason ko para di ako aralin yung negosyo ko? Tama eh. Diba? Kaya sabi ko, ito, kung nandito yung isa sa mga mentor ko din na nag-uumpisa, no? Isa sa mga mga pinakamalapit din sa amin ni Coach Ralph, si Coach Vince Abilio, ayan. Nakita ko kasi siya, 3 months, kumita siya ng 1 million. Sabi ko, pwede ba yun? Sabi ko sa kanya, in-interview ko siya. Sabi ko, Sir Vince, sir pa kasi, wala pa ako alam. Paano mo nagawa? No, sabi niya sa akin, Ma'am Ethel, di ba magaling ka sa ginagawa mo? Opo. Tapos sabi niya, ilipat mo yung galing mo sa trabaho dito sa negosyo. Simple lang. Hindi niya ako tinuruan ng kahit anong technical. Pero ginamit ko yung utak ko. Oo nga no, masipag ako, magaling ako mag-market, magaling ako magtinda, magaling ako mag-sales. Ba't di ko ilipat dito? Ginawa ko po yun, inaral ko talaga siya. Tapos, dito ako nagsimula na inintroduce din sa amin yung fast track program. Okay? And yung fast track program, sobrang importante pala siya dito sa ginagalawan natin. Business plus fast track program, combination the best. Bakit? Share ko yung screen ko para makita nyo po yung pinaka milestones ko dito. Okay? So, dito po, February 19, 2022, nag-start kami panahon ng pandemic nung sumama ako sa asawa ko. So, dito, nag-start kami magtinda ng siomai. So, ayan, naka-uniform pa ako So, hindi ako nahihiyang magbenta sa bawat isa sa mga ka-empleyado ko. Ito yung pinakamasakit na katotohanan. No? Akala mo madami kang kaibigan. Akala mo madaming tutulong sa'yo.
akala mo madaming susuporta sa'yo kapag nagsisimula. Kasi pag nagpo-post ka sa FB, daming nagla-like, daming nag-heart, di ba? Ito makaka-relate kayo. Ni isa sa mga kaibigan ko, even kamag-anak ko, walang sumuporta. Sincero. Di ba? Nagtitinda ako isa-isa. 15-30. Tuwing A15 at saka A30 lang po, nagbebenta ako niyan. A15 at 30 ang bayad. May narinig ka pa. Pinautang mo na. Ang sinabi pa sa akin, no ba naman yan, Ma'am Ethel? Naging magsusumay ka na lang. Di ba? Tama eh. Boss ako eh. Di ba? So, sobrang sakit yun para sa akin kasi pride. Ego. Di ba? Tapos sasabihin, naging magsusumay ka na lang. Itong makaka-relate kayo sa mga OFW dyan, sa mga nagtatrabaho dyan. Sasabihin sa'yo, ang ganda na ng trabaho mo dyan sa ibang bansa. Ngayon, pumasok ka sa online business ng siomai. Naging magsusiomai ka na lang. And guys, gusto ko malang makarelate kayo at ma-realize ninyo na very normal yung nararamdaman mo. Kasi yan lahat ay pinagdaanan namin. Pero, dahil nagtuloy-tuloy kami, para kang bingi dito. Okay? Para kang kabayo, laser focus ka lang. Ano ba yung gusto mo? Kasi at the end of the day, meron bang magagawa yung salita ng mga tao sa paligid mo sa paglagay ng pagkain sa bibig ng mga pamilya mo na tinutulungan? Wala. Tama. Kung nakinig ba ako sa kanila, hinilan nila ako pababa? Mananatili ba ako? Mapupunta ba ako sa sitwasyon namin ngayon? Hindi. Same pa Diba? Same pa din ako. Baka worse pa nga eh. din. Ganun pa din. Diba? Ganun na ganun pa din. Pero dahil merong sistema, merong team na sumuporta, merong magandang kumpanya, tinuloy-tuloy namin. Guys, ito lang, hindi to magiging madali sa umpisa, lalo na sa mga nagsisimula. Bakit, Coach Ethel? Lahat ng bago sa'yo mahirap. Kahit yung trabaho mo ngayon, mahirap yan yung nagsisimula ka, kailangan pang turuan ka. Tama? Tama. Kahit na sabihin mo, graduate ako eh, professional kami, tinuruan pa din ako, umiiyak pa din ako yung nasa bangko ako eh, kasi di ko talaga alam, para akong bobo. 'Di ba? Pero dito, ganun din. Mahihirapan ka eh. Magti-training ka kasi bago to. Pero kagaya ng trabaho mo ngayon, kahit nakapikit ka na, kaya mo na rin siyang gawin araw-araw. Consistently. 'Di ba? Yun ang gawin mo dito sa negosyo. Be consistent, aralin mo siya, gawin mo siya, i-apply mo lahat ng tinuturo. At dahil sa pag-apply ko po sa lahat ng tinuro sa amin ni GM Dayantan and the rest ng mga coaches natin dito, guys, ang unang-unang income milestone ko na pinagsama ko yung fast track program at yung Siomai King, March 3, 2022, kumita po ako ng 38,160. Grabe yan. Part-time. Part-time pa to ha. Part-time pa, Coach Part-time. Errol. Part-time. Part-time. Nagtatrabaho pa ako niyan. Pero puyat, puyat ako. Yung papasok ako, gigising ako alas 6, natulog ako alas 3 kasi kakatapos lang ng training. Ganun kalupit. Pero ninamnam ko siya, in-embrace ko siya. Kasi sabi ko, pupuyat na lang din ako. Ito nag-akyat sa akin ng isang linggong income, 38,000. Isang buwan na sahod ko na yan eh. 'Di ba? And dito, kakatuloy ko. Sabi ko, baka natsambahan ko lang. Dito, second check ko, pakitignan niyo po maigi. March Oh din my po. God. 'Di ba? March din po ito, 2022, wala pang isang buwan, guys. Kumita ako 89,000. So imagine mo sa isang buwan ko na 40,000 for the past 15 Plus. years. Na ginagawa ko to part-time, kaya ko palang kumita ng 100, ng 6-digit income. Yes. Doon ako nagising. Sabi ko, oo, nagpuyat ako. Oo, napagod ako. Oo, nagtatrabaho pa ako. Sobrang hirap. No? Pero pinagsabay ko siya. Pero mas malaki pa yung part-time ko na kinita dito sa regular na trabaho ko. Doon ako nagising. Sabi ko, okay pala, no, totoo pala yung tinuturo sa training. Na kapag negosyo ka pala, no, yung sipag mo, ilipat mo dito, sino makikinabang? Ako. Yes. Diba? Pero kapag nasa employees, sa trabaho ka, yung sipag at tiyaga mo, may consistent na income ka. Fix yan. Di mawawala yan. Yes. Diba? Pero, kahit gaano ka kagaling, kahit tumabling-tabling ka pa, ito naririnig palagi sa akin ng mga business partners namin sa DTR, kaparehas mo pa rin yung sahod ng kasama mong tamad. Tama o tama? Tama. Tama. Diba? Yes, correct. Yung chismosa. Tapos ikaw, panay utos sa'yo si boss. Kasi ikaw yung magaling. Diba? Pero siya check, cellphone lang ng cellphone. Relate ako dyan eh. Ang hirap. Diba? Tapos doon ako nagising, pwede pala. Diba?
So guys, ito, sinunod-sunod ko. Baka sabihin nyo kasi ano lang, di ba? Oh, Ito, grabe. tuloy-tuloy na. Kumikita ako rito. Part-time pa po yan, ah. And then, dito ko na-realize, sabi ko, shit, kaya ko naman pala na kumita ng maganda dito sa negosyo. Okay? Doon ako nag-decide na mag-resign. And tingnan nyo po dito, ang ganda ko na dyan. Yun. Di ba? Totoo, kapag nagkakapera ka, gumaganda ka. Yes. Grabe naman yan. Pero pag Napakaganda wala ng kang mga pera, namin, nai-stress ka. Totoo Correct. yan. Kasi, totoo. Nai-stress ka. Kasi hanapin mo kung saan panggagaling yung pera. Paano ko ba kukunin? Pero kapag meron ka, binless ka ni Lord, dahil sa sipag mo, hindi naman to mahuhulog ng biglaan na lang, uy, meron akong income, thank you Lord. Walang Tama eh. ganun, mga kapatid. Okay, tatrabahuin po talaga namin. Nagpuyat, yes. Napagod, yes. Nag-training, yes. Pinart-time, yes. Ginawa namin yan. Lahat. At take note, pangalan ko lang yun, ha. Wala pa po yung asawa ko Wala doon. pa yung kay Coach Ralph, no? Yes. Ano nga ulit, Coach Ethel? Magkano ba ulit yung sahod mo para alam nila? Tapos, Or- pwede mo pakishare Buwan. ulit, Coach, para makita nila. Hindi ko na nakita yung payslip ko, tinapon ko na, coach. Pero 40,000 yung kinikita ko doon. Isang buwan. Gross. Pag sinabi natin gross, May meron ganas. pang Ayun. Kantas. kaltas. Yung sa tax. Pag-ibig. Na Ayan. nasa flood control na ngayon, okay? May tax, 'di ba? May tax, may SSS, may T, lahat ng kaltas ibibigay nila sa So neto 'yan mga 25,000. Grabe, no? Isang Tapos buwan. ano yun, Coach? Ano yan? 6 days kayo, no? Tama? Or 5 days? 5 days kasi nasa regular na branch lang ako. Pero pag mall, 6 or 7 Mall, days 6 yan. days. Tsaka ano yun, Coach, no? Gigising ka ng 5 to 6 a.m. Uuwi ka. Ay, pagsiksikan. ng gabi ulit. Opo, totoo yun. Ang masakit Sobrang pa hirap. doon, Coach Errol, yung gigising ka ng maaga, tapos fresh na fresh ka. Ngayon, makikipaghabulan ka sa mga bus, makipagsiksikan ka sa MRT. Pagdating mo ng opisina nyo, gutay-gutay ka na. Pag-uwi. Pag-uwi. Kaya Pag pagod uwi- ka na talaga. Oo. Hindi ka Sobrang kaya pagod. kasi pag may sarili kang business, kaya sabi nga ni Coach Edel kanina, pagka may pera ka, ganito yung mukha mo. Yan, kay Coach Mark. Ganyan na ganyan. Yan, ganyan. Tignan niyo po maigi si Coach Mark. Diba? Fresh na fresh. Pag may pera ka, ganito yung mukha mo. Yun. Ang sinasabi lang natin, guys, hindi naman we are not against employment. Yes. Number 1, yan po yung bread and butter natin. Number 2, syempre yan po yung pinaka-main, di ba, na nagpapasok ng income sa atin. So, dapat po talagang yan yung pinaka-seneryoso. No? Pero after work, ano po yung gagawin natin? Na sacrifice. Tama? Ano yung alam mo yung para sa atin naman, 'di ba? Yung para sa mga future naman natin na magpapamana natin, 'di ba? Ano yung gagawin natin para putulin natin yung kahirapan? And sa atin na magsisimula rin. May mga ganitong platforms, may mga ganitong opportunity na alam mo 'yon, na binibigay sa atin ng libre. Di porket libre, 'di ba? Tinitaken for granted natin, hindi natin ina-attenan. 'Di ba? Sabi nga ni Coach Ethel kanina, nagbabayad siya ng, alam mo 'yon, sa mga talk sa labas, sa mga trainings, ganyan. Totoo. Pero dito nakukuha natin. Same din naman yan eh. Yung binabayad doon, yun din naman yung nakukuha dito. So as much as possible, kapag may mga trainings na ganito, whatever it takes, drop everything, attenan mo talaga. Kahit may trabaho ka pa. Totoo. Kasi yung work mo, yan yung ginagawa mo everyday. And Totoo. fix ka, kahit yung sinabi ni Coach Ethel mo, fix ka, whatever you do, kahit gaano ka katamad, gaano ka katipag, yan ka talaga. No? Pero Totoo yan. paano mo alam mo yon, magkakaroon ka ng extra income na katulad ni Coach Ethel kanina habang may work ka. Which is eto na po yun. Okay? Yes. Sa akin, Coach Mark, Coach Ethel, sa akin yung question ko naman. Ano naman yung siyempre wala ka ng, I mean, nag-work ka, tapos di ba sabi mo kanina, yun na yung parang nag-decide ka na mag full-time, di ba? Na iwanan na yung 15 years. Imagine 15 years of work, 'di ba? Wala ka ng trabaho, tapos bata ka pa, 'di ba? Alam mo 'yon na nakakatakot 'yun, 'di ba? Wala ka ng trabaho, tapos magnenegosyo ka lang, full business. Syempre nandoon ka sa parang 15 years to, buong buhay ko ito yung inaral ko, nagtrabaho ako, tapos 'di ba? Nag-aral ako, nag-work, ganyan, tapos full-time na iiwan mo 'yan. 'Di ba ngayon? Siyempre, may ka na, full-time na business ka na. Ano yung naman, yung
yung pakiramdam na dati umaasa ka sa sahod mo, na ganyan, paycheck to paycheck, 'di ba? Kinsenas katapusan. Ngayon, 'di ba, yung may sarili ka ng business, 'di ba? Dito naman yung ini-income mo. Ano yung ano mo? Masasabi mo doon? Ano, ano yung masasabi ko doon Oo, kasi 'di ba dati coach, umaasa lang tayo sa sa paycheck to sahod? paycheck, sahod natin. 15 years, for 15 years 'yun, 'di ba? May mga Meron pa. Christmas bonus 'yan, may mga alam mo yung 13th month Mm, 'yan, mm, mm. yung Yes. quincenas Oo. katapusan, ganyan. Oo. No, sick leave, VL. Oo, Pero oo. ngayon, 'di ba, may sarili ka ng business na hindi ka Mm. na umaasa na doon sa sahod. Ito full Mm. time na Mm, talaga. mm. Hindi na safe, hindi na wala nang dadating na quincenas katapusan, Oo, 'di oo. ba? Actually, ano, Coach Errol, Coach Mark, nung nag-decide ako mag-resign, no, ano ka sa akin, sabi ko, it's an answer prayer. Nasabi ko noon na, um, "Tutik kaya ko naman palang kumita ng mas malaki na online." And sabi ko, pagod na ako sa trabaho. Pero wala akong reason para mag-stop dahil marami akong sinusustentuhan. Okay, madami akong tinutulungan, madami akong loans. And mahirap yun kasi monthly yung sinasahod ko kay Cheryl, pambayad lang ng loan. O, sinong nakakaalam sa London, 'di ba? Loan dito, loan doon, 'di ba? Oo, mukhang maganda ang trabaho natin, makaka-relate yung iba, pero sa totoo lang, tipid na tipid ka. Kasi bakit madami kang tinutulungan. 'Di ba? So gano'n na gano'n din po ang istorya ko rin 'no. I'm sure halos lahat makaka-relate dito, eh. And nung nag-resign ako, madami akong inisip. Nung nag-resign ako, kaya ko ba talaga? Magkakaroon ba talaga ako ng monthly na income? Pangalawa, um, andun yung ano, yung, fear of judgment. Yung from a professional ka, tapos bigla kang nag-resign. Tapos makikita nila, may pride eh. May pride pa din, may pride, may ego. Tapos makikita nila, nagsusyamay ka. Bakit? Bakit ko siya nasabi? Kasi sabi ng nanay ko noon, ako kasi sa lahat, ako yung napunta sa magandang kumpanya, BDO. Sabi ng nanay ko, nung nag-resign ako, "Anak, sigurado ka ba?" Kasi sobrang proud na siya sa akin kasi nasa bangko ako eh. Pero hindi talaga nila alam. Oo, hindi nila talaga alam na hindi naman talaga enough yung sinasahod ko dun, na kaya palang tapatan itong negosyo. Sabi ko, "Oo, Nay, kasi kaya naman." Nilakasan ko lang yung loob ko. Totoo, kailangan malakas ang loob mo kapag sumugal ka sa isang bagay. Yes. Kailangan panindigan mo siya. Eh, kung nagawa ko nga ng part-time, kumita ako 6 digit, eh, akin palang nakita yun, eh, bakit hindi ko magagawa na ng full-time ako, nakasama ko pa yung mga anak ko? So, tinignan ko kung ano yung positive side na mangyayari. Hindi ko tinignan yung negative, iniwan ko siya. Tumingin lang ako sa positive na pwedeng mangyari sa akin. Kailangan kasi rito malawak yung vision mo. Saan ka ba papunta? Ano ba yung gusto mong marating? Kailangan ngayon pa lang kung nangangarap ka, dati may pangarap tayo, maliit ka pa lang, pangarap mong mag-abroad, 'di ba? Naranasan ka sa sitwasyon mo ngayon, pinangarap mo yan, kaya ka nandiyan. Ngayon, mangarap ka ulit, pangarapin mo kung saan ka papunta. Kasi mapupunta at mapupunta ka as long as pinangarap mo siya at inisip mo siya. Yes. Okay? So, Coach, alam mo, sobrang blessed lang talaga. Pero hindi siya madali, ha? Ulitin ko, hindi madali. Kasi Tama. talagang trabaho talaga. Para ako nagtrabaho sa bangko. Pero tinrabaho ko siya dito, inaral ko siya, nag-grind talaga ako. Pero at the end of the day, kumikita ako ng kinikita ko ng isang buwan, ng isang Grabe. linggo lang. Grabe Kasi yan. yun pala yung value ko. Yun pala yung value mo. Tama. 'Di ba? Totoo, meron pa palang masihigit pa pala sa pagpapahalaga mo sa sarili mo. Na hindi lang pala yun yung akala ko, okay na ako sa 40,000. Malaki na yung value ko nito. Boss na ako eh. Ano rin? Pero meron pa palang masihigit kapag nililipat mo lang talaga yung galing mo dito sa negosyong pinasok mo. At saka naging work smart ka talaga. So sobrang importante talaga siya. Yung akala mo, coach, yun na yung mundo mo, yun na Oo, yun na totoo. yung Akala ko doon ako magre-retire. Oo. Tapos makaka-relate yung iba pagka nag-retire ka, magne-negosyo ka din. Sure ako. 'Di ba? Bakit ka start magnegosyo kung kailan puti na yung buhok mo, hindi mo na-enjoy? Tama. Okay, pasintabi pero ito real talk, 'di ba? Yung totoo masakit.
And dito ko na-realize, oo nga, no, kapag nag-retire ako, yung retirement fee, saan ko ba siya gagawin? Syempre, kailangan mo ng income. Saan ka makukuha ng income? Hindi negosyo mo din. Pero Tama. nung nakita namin ito opportunity, umattend ako ng training, inaral ko siya, oo, inopen yung mind ko na pwede ko pala siyang gawin kahit hindi pa ako retired. Yes. Diba? Sabi ni Jelbet, pumuti na yung hair ko, coach. Diba? Sino pumuti yung buhok? Si JL Jelben daw, ayan. Tama naman talaga, Coach Errol, di ba? Kasi kung si Coach Ethel kasi aabuti, no, doon na siya magre-retire talaga. Baka yung naipon niya, sa age of 60 niya, baka ipampagamot na lang niya sa mga diabetes niya, Totoo. high blood niya. Agree po. Di ba Totoo ganun yun. na lang ang mangyayari doon eh. Kulang pa nga baka. Sobrang masakit na rin ito para sa atin, no? Yung magtatrabaho ka hanggang mag-retire ka, tapos yung back pain na makukuha mo, piniprepare mo lang pala yung para sa hospital. Wala ka palang, dapat kasi pag retired ka na, dapat pa travel ka na lang, di ba? Pero hindi pala ganun yung nangyayari. Kaya, tama, good yung naging decision ni Coach Ethel, sobrang ganda. Diba? Pero, Coach Ethel, ito yung pinaka-final question namin sa'yo. Guys, kinig kayo may ito yung pinaka-final ha. Kung i-compare mo yung buhay mo before sa buhay mo ngayon, ano yung malaking pinagkaiba? Ito makaka-relate lahat ng tao. So dito, i-open ko yung kwento ko. For some, narinig na yung kwento ko. Pero sa lahat ng mga business partners natin sa buong DT International, i-open ko yung kwento ko, hindi para iyabang ito sa inyo. Pero gusto ko pagkuhanan ninyo ng inspiration and motivation. Kasi bakit lahat tayo may deepest why? Okay? Umpisa pa lang, naiiyak na ako. Sige, coach. Go. Naiiyak ako kasi every time, maaalala ko kung saan ako nagmula. Sobrang sabi ko kay Lord, thank you. Kasi ako po ay anak ng isang janitor at saka labandera. Kung makikita niyo po kami ngayon ni Coach Rai at the rest of your coaches, akala niyo mayaman na kami. Akala niyo okay na kami. No, na hindi kami dumaan sa hirap. Pero totoo hindi. Kaya ka nga nagtatrabaho eh. Kasi gusto mo makatulong sa pamilya. Diba? Ay gusto mo mabigyan ng magandang kinabukasan yung pamilya mo. Bakit hindi ako namulat na meron akong gold na spoon sa bibig? Walang ganon. Okay? Janitor yung tatay ko, labandera yung nanay ko. Ako naglalaba, ako nagmamap. Building yung tinitirhan namin and araw-araw minamap yun ng tatay ko. Hinawalisan nila yun, walang elevator. Diyan ako namulat. And kami 5, magkakapatid, no? Lahat kami dumaan sa hirap. And we're so blessed kasi naitaguyod kami ng nanay at tatay ko na lahat kami makagraduate. Pero ako yung pinakapinalad. Ako yung pinakapinalad na napunta sa bangko. Bakit? Kasi ako yung pinakamaganda. Charing. Okay? So, ayan. So, next ko lang, ito yung deepest why ko. Sure ako, madami dito makaka-relate. Parents ko. Kasi nga bakit? Nanay at tatay, hindi sila nag-aral. Wala talaga. Alam ko yung kwento nila ay sobrang hirap. Ang pangarap lang nila is makaraos sila na mapagtaguyod yung 5 nilang mga anak, no, na sabay-sabay. Okay? And sila yung deepest why ko. Ang pangarap ko na nagtatrabaho ko, gusto ko lang mabigyan ng magandang buhay yung tatay ko, mabigyan ng bahay, mabigyan ng sasakyan. Pero totoo, kapag empleyado ka pala, hindi ko pala talaga kayang ibigay. Kasi bakit? Nag-asawa na ako eh. Ako pa yung umuutang sa nanay at tatay ko during that time. Diba? Nakakahiya. Wala akong maibigay. Na yung pangarap ko para sa kanila, hindi ko talaga maibigay. And sila pa rin yung deepest why ko. Lalo na yung tatay ko. And ito, gusto ko lang i-share sa inyo. Kasi baka, sabi ko nga, baka ako ginawang instrumento din para maikwento ko sa inyo na hindi pa too late. Hanggang nandyan ang magulang ninyo, hanggang nandyan yung mga loved ones ninyo, nakikita nyo sila everyday na mumulatan, magpasalamat ka. Kasi ang buhay isang beses lang. And ibigay mo yung pinaka-the best mo para sa kanila. During, bago mag-pandemic, namatay ang tatay ko because of cancer. Kasi bakit lagi siya nagsisigarilyo? Kasi habang nagmamap siya, habang naglilinis siya,
basurero rin ang tatay ko doon sa building na yun. Dahil sa mga amoy, kailangan niya magsigarilyo para hindi niya maamoy yung mga dapat maamoy, diba? Araw-araw ganun ginagawa niya. Kaya yung way of living niya hindi okay. Kaya pagdating ng 60, 62, siningil na siya ng ginagawa niya. So nagkaroon siya ng cancer. And dahil empleyado ko, wala akong pera. 'Di ba? Hindi ko na-extend yung buhay ng tatay ko. Napangutang pa nga namin eh. 'Di ba? Ano yung ginawa ko? Hinawakan ko lang kamay niya. For the last moment, hinawakan ko yung kamay niya. At yun lang yung kaya kong gawin. Hawakan lang yung kamay niya sa panahon na naghihirap siya. Sabi ko during that time, tay, pahinga ka na. Ako nang bahala kay nanay. Tulog ka na, kasi hirap ka na. Inilaban namin ng mga kapatid ko yan kasi pinangutang namin para mabigyan lang talaga siya ng magandang hospitalization. And makaka-relate kayo sa mga OFW. May kapatid ako OFW din. Taga-Taiwan. How painful it is na mawala yung pamilya mo. Mahal mo sa buhay na wala ka rito sa Pilipinas na hindi mo mahawakan. Diba? And sobrang hirap yon kasi ito yung kuya ko. Nasa Czech Republic na siya. And kakarating niya lang nun, nung namatay tatay ko. So, hindi siya makauwi. Ibig na yung uuwi niya, ipinadala niya na lang sa amin dahil wala kami pera. Diba? So, syempre, kayo makaka-relate kayo. Na habang nililibig yung tatay ko, naka-video lang siya. Gusto niya yakapin yung tatay ko, yung nanay ko, hindi niya magawa. Diba? Kayo makaka-relate, may mga makaka-relate dito. Na sobrang hirap talaga. Diba? Pero kailangan mo siya isakripisyo. Okay? And ito yung tatay ko. Tingnan niyo po ako maigi dyan. Ito po ako ha, baka hindi niyo po ako makilala. Ayan. Ayan ako. No, during na namatay yung tatay ko, tinan mo ko, chararat pa ako noon, diba? So, kidding aside, no, pag wala kang pera, talagang hindi mo iintindihin yung sarili mo. Diba? Ito yung libingan ng tatay ko. And sobrang hirap para sa anak. Diba? Na hindi mo na ibigay yung pinaka-the best para sa kanya. Kaya pinangako ko sa nanay ko. Sabi ko, pinagdasal ko na, Lord, sana this time makabawi naman ako sa nanay ko. Sabi ko nga, kung nakita ko tong business na to, buhay pa tatay ko, baka maaba pa buhay niya. Baka napainom ko pa siya ng barley, baka naging healthy pa siya. 'Di ba? Magtuloy-tuloy pa yung buhay niya. Pero may reason si God. No, ito ay magiging kwento ko, magiging inspiration ko para sa inyong lahat. Okay? Eh dito po, sunod ko na lang, dahil dito sa dropshipping business, 'di ba? Tinrabaho ko, na-inspired ako, pinuyat ko, kasi sabi ko, para kay nanay to. 'Di ba? Nung nakita namin to, tinuloy-tuloy ko siya. Guys, dahil sa fast track program, dahil sa negosyong pinasok ko, at dahil sa sipag at tiyaga ko, nakakabili na kami ng mga bagay na Wow. hindi namin akalain noon. Tandaan nyo, si Coach Ethel po, hindi ako pinanganak na mayaman. And ito kapag mapapadaan ka lang sa mga ganitong lugar, hindi ka papasok eh. Bakit? Nakakahiya. Diba wala akong bibilin eh. Pero dito minulat nila kami na hindi siya luho, pero you deserve it. Nakaya mo naman pala. Yes. So ito guys, hindi namin to pinapakita kasi para iyabang sa inyo. Pero gusto namin ipakita sa inyo na kaya, posible. 'Di ba? Yung sipag at tiyaga mo ngayon, yung puyat mo ngayon ng pag-attend mo ng training, may mangyayari sa'yo. 'Di ba? And dito, nakakabili kami ng mga bagay na fully paid. Hindi mo kailangan utangin. 'Di ba? Pero tinrabaho ba siya? Oo, tinrabaho siya. May sistema. Susundin mo na lang. Okay? And guys, ito yung pinakamalala dito sa journey namin ni Coach Ralph. Kasi ang tanong sa akin, kung i-compare ko yung buhay ko noon at buhay ko ngayon, ano po ba? Dahil dito sa business natin, guys, yung dating, makikita mo si JL Melchor dyan, batang-bata pa, di ba? At saka si JL Tops, o kaway-kaway. Di ba? Sila, baka kasama ko lang din sila nangangarap na nag-uupisa. Sabi ni GM, magpa-picture kayo. Hindi ko naiintindihan. Totoo, kapag nagpa-picture ako dati or tinitingnan ko yung mga bumababa sa sports car, nayayabangan ako.
Yabang naman yan. Pero ang totoo pala, naiinggit lang ako. Kasi alam ko sa sarili ko, hindi ko makakuha yan eh. Yung mga tao na lumalabas yun, yabang naman. 'Di ba? Ang-aangas naman. Kasi yun yung perception ko, yun yung nilagay ko sa utak ko. 'Di ba? Pero dito, inopen ni GM Dayantan kung ano yung pwede mong gawin. Yung imposible, magiging posible sa sipag mo at tiyaga mo. 'Di ba? From anak ng janitor at anak ng labandera, ngayon bumababa na kami sa Yun. sarili naming Mustang. Grabe yan. And tas sabi ko nga, kung buhay pa yung tatay ko, sigurado siya yung unang-una pumapalakpak sa akin ngayon. And sabi ko nga, alam ko nakikita niya naman ako eh. And nakikita niya yung mga tao tinutulungan namin. Eh sobrang proud siya kasi lahat ng mga tao nagmata sa amin noon. Lahat ng mga tao hindi sumuporta sa akin ngayon. Noon, lahat sila. Personal na nagme-message isa-isa pa. Paano ba yung negosyo mo? Na nai-inspire sila. Kasi totoo kapag may resulta ka, noon ka lang nila papansinin. Kaya kung ikaw nagsisimula ka, nahihirapan ka, mag-give up ka na. Huwag kang gumibap. Kasi it's a way of Lord na pine-prepare ka niya sa pinakamagandang plano niya for you. Yes. Kasi kung nag-stop kami mag-asawa, nandito ba kami sa sitwasyon na i-inspire kami ng tao? This is not just an inspiration, but it's a true story. Na kaya mo din gawin yung ginawa namin. Walang pinagkaiba sa'yo at sa akin. Baka mas mahirap pa yung pinagdaanan mo kaysa sa akin eh. 'Di ba? Pero hanggang dyan ka na lang ba? Kaya kailangan mong i-level up yung galing mo. Mapuyat ka, oo. Mag-aral ka, oo. Pero sandali lang yan. Hindi yan panghabang buhay kagaya ng trabaho mo. Okay? Isabay mo yan sa trabaho mo. Pero tandaan mo, yung dating ako na sinabay ko siya, pinart-time ko siya, ngayon po, full-time ko na. Okay? So, pinull-time ko na po siya. Okay, and ngayon, na dati nagpapapicture lang po si Coach Ethel. Okay? Ngayon po, ay mayroon na po kami sarili naming sports car. Guys, hindi siya luho, tandaan ninyo. Hindi siya luho. Pero dito sa negosyo natin, sobrang importante na nakikita nila yung resulta na meron ka dito sa negosyo. And ito, hindi lang to sa amin ni Coach Ral, pero sa buong DTR ito. At sa buong DT International ito, na nagpapakita na may sistema na kaya. Okay? So, ayan. And dito, September 25, 2024, birthday ko. Si Ma'am Joylene, gusto mo isama kita dito. Okay. So, birthday ko, ito yung pinaka-araw po na naglabas kami ng sasakyan namin, 'di ba? And hindi ko talaga siya makakalimutan. Bakit? Kasi hindi po ako nag-celebrate ng birthday. Kasi dati, nasanay na ako. Simple lang sa bahay, no? Sanay na ako na wala. Sanay na ako na may spaghetti lang, masaya na ako. 'Di ba? Pero dito, naging special siya. Naging sobrang special siya. Kasi, this is the first time naglabas kami ng sasakyan namin. No, napangarap lang ng karamihan, pero kaya pa rin pala namin. 'Di ba? So, ito, pakita ko sa inyo, ito kami ni Coach Ralph na nag-start. Motor lang ang dala naming mag-asawa. At kailangan naming iangkas yung dalawang bata dyan everyday. Papasok sa school, dadali namin siya sa nanay ko, iuuwi. Dami naming bit-bit. Pero ngayon, ito na kami. Dalawa yung sasakyan namin. Isang Honda, isang Mustang, at meron kaming isang motor. Na dati, isa lang, 'di ba? Ibinigay pa yan ng nanay ni Coach Ralph. Pero ngayon, we are so blessed na meron kami. At sa mga taong walang trabaho at nakagaya namin, nasa bahay lang, paano namin masusustain yung ganyan? 'Di ba? Paano kami magkakaroon ng ganyan? Nilipat lang namin yung sipag namin dito sa negosyong sinusumala natin. Okay? So, I hope it's inspiration para sa lahat na kung nakaya po ng isang Coach Ethel, ng isang Coach Ralph, kung nakarelate ka, 'di ba? Kaya mo din. And Coach, kunin ko na rin yung pagkakataon na ipakita rin ito sa kanila. Yes, Coach. Okay? Guys, ito para lang makita ninyo, okay, na be willing to learn. Step out of your comfort zone. Kasi guys, dito,
'Di ba? Kaya mo kumita ng 6-digit income na nasa bahay lang. Totoo yan, kaya mo yan. Basta gawin mo lang lahat ng mga sasabihin namin sa inyo. And proud to say, I'm part of ambassador na Nice. circle na kumita ako rito ng 1 million. Guys, Grabe. pangalan ko lang to ha. Wala pa po si Coach Ralph. Yes. And sobrang blessed ko lang din talaga na dalawa namin ginagawa itong negosyo. Dahil ito nakikita nyo income, it's my income only. Yung pera ng asawa ko, pera ko din. Yun. 'Di ba? Yun Yes. yung pinakamasarap na part dito. 'Di ba? So, Coach Ralph, maraming salamat. Happy birthday, no? So, kung nakikita niyo si Coach Ralph na nasa top, ako masayang-masaya pumapalakpak kasi syempre, kita naming dalawa 'yon. Pero Tama. syempre, itong kita ko, iba to, usapan. Okay? So guys, 'di ba? Kung kaya pala mag-milyon eh. 'Di ba? Ibig sabihin kaya mo din. Dati naman nakikinig lang ako eh. Dati nangangarap lang ako eh. 'Di ba? Eh dito ito yung masarap na part. Hindi lang ikaw yung kumikita. Hindi lang ikaw nakapagpabago ng buhay. Kasi dito, itong mga tao nakikita nyo sa picture, take note, hindi namin sila kakilala, hindi namin sila kamag-anak, pero natulungan, yes. Meron sariling team, yes. Kumikita, yes. Part-time, yes. Full-time, yes. Nagbago. 'Di ba? Kailangan mo lang bigyan ng sipag eh. At kung wala ka pang kinikita ngayon, assess mo sarili mo. Ginawa mo ba yung action? Yes. Nagsipag ka ba talaga? Inaral mo ba talaga siya? Tandaan nyo, walang nahuhulog na pera sa harapan natin. Kailangan natin siyang trabahuin. Okay? And tingnan nyo to how my commitment is. Dala ko talaga yung anak ko kasi sobrang saya ko lang na kahit saan ako pumunta, kaya kong gawin yung negosyo. And with the help of GM Dayantan, guys, kung nakilala nyo siya at nakikita nyo siya, nakakausap nyo siya at makakausap mo siya, huwag mong palipasin yung panahon, yung oras na hindi ka makinig sa kanya. Bakit? Nakinig kami sa kanya ni Coach Ralph. Kaya Yes. kami nandito sa sitwasyon na to. Tandaan nyo, hindi niya kami kilala. Pero tinuring niya kaming mas pamilya kaysa sa mga pamilya namin. Yes. Diba? At sobrang blessed lang talaga kami. Kaya kapag kahit ano sabihin ni GM, makikinig kami. Kasi proven and tested na. Mag-yes coach lang kami. Kaya yan lagi namin sinasabi sa mga business partners. Gusto mo magkaroon ng ganitong future, mag-yes coach ka lang. Mahihirapan ka, oo. Wala naman madali sa buhay eh. Mahirap talaga siya. Pero mas mahirap yung pinagdadaanan mo. Pero kinaya mo. Ito, mapupuyat ka, oo, mag-aaral ka, oo, mahirap siya. Pero mas mahirap kung nasa ang lugar ka ngayon. 'Di ba? Na ang dami mo sinasakripisyo. And again, kunin ko yung opportunity, no, Direct Charleston, GM Dayantan, maraming salamat kasi wala kami ni Coach Mark, wala kami ni Coach Erold, wala Yes. kami ni Coach Ralph, wala kami ng mga coaches ninyo Wala. kung hindi dahil sa 2 taon na to Agree. na nagtiwala kami sa kanila na hindi namin kilala. Pero minahal nila kami, in-embrace nila kami. Kaya every time nakikita ko si GM, naiyak ako. Kasi sabi ko nga, para kang ginigising ng katotohanan na dati wala naman ako eh. Dati hindi naman ako kilala eh. Pero dito, 'di ba, yung kwento ko na akala ko pwede ko lang ipasa sa MMK, 'di ba? Pero dito, hindi lang MMK yung makakita kasi worldwide siya. Magiging inspiration ka pa at hindi lang siya mapapanood pero makakatulong at matuturo ka pa pala. Yes. So, again, sobrang inspired ako, sobrang masaya ako, pero tuloy-tuloy kami ni Coach Ralph na nagtatrabaho dito. We never stop for our future. And sa lahat ng mga nandito, sa mga coaches ninyo, magpasalamat kayo. Okay? Sa DT Limitless, sa The Champs, sa lahat ng mga coaches, GLs and TLs, and even your sponsor na laging nangungulit sa inyo para sa training, please, pasalamatan nyo sila. Bakit? Wala po silang bayad. Okay? Wala silang bayad para kulitin ka. Wala silang bayad para maging concern sa future mo. Doon sa nilabas mong pera para mag-work mo lang siya. Yung time and effort na binibigay nila sa inyo, wala pong bayad yun. 'Di ba? Tulong namin yun sa inyo. 'Di ba? Yan kasi yung tinulong sa amin ni GM Dayan at saka ni Direct Charles. Give back namin yan. So ikaw, kapag nagkaroon ka na ganitong income or naging magaling ka sa negosyo mo, kailangan mo mag-give back sa mga taong paparating na ikaw naman yung magiging blessing sa kanila. So, yun yung sa akin, Coach Mark, Coach Erold. Grabe.
Grabe no, Coach Mark, makikita mo no from nagbebenta sila ng humble humility no, from nagbebenta sila ng mga isda noon, 'di ba? Tapos nagtatrabaho nga, tapos negative pa nung una. Tapos, 'di ba? Ayan, tinulungan na yung asawa na i-try kasi hindi naman agad magkakaresulta agad 'yun. Pag try mo Yes. tapos magkakaresulta, hindi agad. Pero Tatrabahuin tinuloy-tuloy talaga. pa rin. Nakita mo yung mga struggles, yung hirap talaga. Pero ngayon, di ba, Coach Ethel na. Grabe na yung resulta nila Naka-sports car mag-asawa. na. Diba? May sports car na eh. Alam mo, sobrang hindi ako makapagsalita kanina. Diba? Una pa lang sabi ko sa inyo, naiyak talaga ako sa kwento. Kaya hindi ko napigilan, tumayo talaga ako eh. Hindi ko kaya yung story ng buhay ni Coach Ethel. Kasi yung sa father niya, ako rin sa father side ko rin, no? Lahat tayo may kanya-kanyang kwento and malay mo, sa susunod, kwento mo naman yung isi-share mo dito para makatulong din tayo sa iba. Diba? Agree. Maging Sobrang inspirasyon. ano lang, nakaka-inspire lang yung story ni Coach Ethel. Siya yung tipo ng yung babae na hindi nga siya, actually maliit lang si Coach Ethel pag nakita niya si Coach Ethel, maliit lang si Coach Ethel pero kinaya niya, no, nilabanan niya lahat ng hirap, lahat ng pagsubok na dumating sa buhay niya. Tama, Coach Errol? Yes, kumbaga yung puso, no? Sobrang laki. Though, despite, Oo. ano, Sabi. grabe yung mga pinagdaanan talaga. Doon mo makikita yung ano, kaya nagre-resulta sila. Kaya alam mo yun, grabe yung mga achievements din. Kasi yung hugot, 'di ba? Yung deepest why, 'di ba? Bakit ginagawa? Tapos bakit tuloy-tuloy? Kasi ganun. So yun yung tama yun yung ano ko rin doon, nakuha ko doon yung kanina yung sabi niya na kahit gaano ka kagaling sa work mo, ganyan, then 'di ba ginagawa mo yung best mo diyan, 'di ba? Hanap ka ng coach mo, hanap kang magtuturo sa Yes. na minsan tinitaken for granted mo din, 'di ba? Di mo pinapansin, ganyan. Minsan sinasagot mo pa, 'di Yes. ba? Tama Wala sagot. wala eh. Kumbaga ano yun eh, lahat yun different forms of helping eh, na matulungan ka, na makamusta ka, 'di ba? Malapit ka dito sa negosyo mo, na huwag kang ma-disalign sa ginagawa mo, dito ka lang, 'di ba? Nilalapit ka ng coach mo. So dapat ma-appreciate natin na gano'n, na may mentor tayo, may coach tayo na ganyan. Kasi 'di ba, baka sa ibang teams or ibang ginagawa mo, 'di ba? Walang mag-guide sa iyo, mag-help. Ito yung mga coaches mo, may mga results na, 'di ba? Sila yung magaling diyan sa field na 'yan, dito sa negosyo man, sa larangan na 'yan. So dapat kinig tayo sa kanila. 'Di ba sila nga, tayo nga, 'di ba? Drop everything and talaga submit. Ano yung naging result sa atin nung ginawa natin yun? Dikit kayo sa mga coaches nyo. Huwag niyong ilayo yung sarili nyo. Pansinin nyo, yung mga nakadikit sa mga kay Coach D, kay GM, 'di ba? Nagreresulta. Pansinin yung mga nakadikit doon sa mga coaches nyo. Nagreresulta. Yung mga malalayo, yung nilalayo yung sarili, yung hindi Tama. ginagawa yung business, yung may sariling sistema. Yes. O ano yung naging results? Ganun lang ka, ano yun. Yun lang po yung pinaka-formula. 'Di ba? Hanap ka ng coach mo talaga. Tapos, drop everything, submit ka dyan, kinig ka dyan. Ganun din yung magiging resulta mo, katulad ni Coach Ethel talaga. Yes, tama naman talaga Coach Errol. Makinig. No, kagaya nga ng sinabi kanina ni Coach Ethel, di naman porket lumapit kayo sa head coach ninyo, sumama na kayo, is magre-resulta kayo. Guys, sabi ni Coach Ethel kanina, yung commitment. Sobrang Yes. importante nun. Kasi kahit anong sama mo sa head coach mo, kung wala kang commitment sa kanya, hindi ka nakakommit sa kanya, hindi ka magkakaroon ng resulta. Tama. Sobrang importante nun. Kasi ako, sobrang bait ni Coach Ethel and Coach Ralph, no? Kasi yung commitment nila dito sa buong DT International, isa ako sa mga natulungan nila. No, nung ako bumalik ako dito sa business natin, no? Imagine niyo na lang, nakita ko kasi kanina si Baby Diamond, no? Hindi ko talaga makalimutan eh. Guys, kapapanganak lang ni Coach Ethel noon and umuulan yung time na yun. Pero humingi ako ng help sa kanilang mag-asawa para sa team ko, Team Redemption. No? Hindi namin kinakalimutan yan. Sobrang laki ng utang na loob namin sa inyong dalawa, no? Team Remarkable na isinugod nila kasama pa yung baby nila, si Baby Diamond na bagong panganak pa lang. Imagine niyo, sobra yung commitment nila dito sa buong DT International. Kaya sabi ko nga, si Coach Ethel, isa siya sa mga haligi, no, na marami natutulungan dito sa TT International. Sobrang swerte natin kasi guys, meron tayong Coach Ethel dito na pwede rin ninyong lapitan. Tama. Di ba? Um,
duktungan ko yon na hindi lang syempre commitment na at pagsama-sama. Syempre, take action. Yung sabi nga nila, Yes. take action. Sabayan natin na action syempre, di ba? Tayo Correct. yung may ano yan eh. Kumbaga tayo yung may-ari ng utak natin eh. Katawan mo palagi yung kasama mo eh. 'Di ba? Syempre, ikaw yung kikilos diyan, ikaw yung gagalaw, 'di ba? Hindi ibang tao, hindi magsisimula yan sa ibang tao kundi sa'yo. 'Di ba Sa'yo pa. sabi nga nila yung pinakamahirap pasunurin 'di ba yung sarili. So kailangan pasunurin muna natin yung sarili natin. Tapos apply natin yung mga natutunan natin sa coach natin. So, yun siguro para bago tayo mag-end, 'di ba? Siguro Coach Ethel, ano yung last na lang, 'di ba? Ano yung mapapayo mo or Yeah. bibigay mo na tips sa kanila, 'di ba, na nakagaya mo din before, 'di ba, hirap na hirap sa buhay. Ano yung last mo na pwedeng ma-share sa mga ano natin, business partners natin, 'di ba, na nanonood pa rin hanggang ngayon. Grabe. Para tayo ano talaga, no? Para wala tayong mga artista dito. Oo eh. Ay, Grabe. pa-level to. Ano tayo eh, kumbaga, pronto lahat eh, no? Okay. So, ako po, thank you, Coach Mark, Coach Erod, for letting me to share my story, no? Para sa buong DT International. And maging inspirasyon. Kasi itong kwento ko, isa lang to sa mga kwento ng mga naging successful dito sa business natin. Marami pang kwento. Mas maganda. 'Di ba? Pero iisa lang lahat ng mga ginawa naming lahat. Even si Coach Mark, si Coach Errol, 'di ba? Lahat ng mga coaches nyo may mga kwento, pero iisa lang ginawa namin. No, anong magiging payo ko sa'yo? Nung the moment na nagtiwala ka, pumasok ka dito sa negosyo at naglabas ka ng pera mo, okay? Yun yung panahon na dapat tinitindigan mo. Ibig sabihin, yun yung panahon na dapat pinaninindigan mo yung desisyon mo. Maaaring may mga kaibigan ka, kamag-anak ka, na hindi naniniwala sa'yo. Pero as long as ikaw nakita mo na meron kang pwedeng marating dito, kailangan mo siyang panindigan. Parang yung kwento namin mag-asawa. Nandun yung pride namin, 'di ba? Yung iisipin ng tao, pero nilunok namin lahat. Hindi siya magiging madali yung journey mo sa lahat ng papasukin mo. Pero hindi mo malalaman yung success story mo, or hindi mo malalaman kung ano yung mangyayari sa'yo kung hindi mo sasabayan yung alon. Tama. Kung hindi ka susuko. Marami kasi rito hindi nagiging successful. Bakit? Meron lang hindi mag-order. Nahirapan lang. Stop na ako, coach. Hindi ba para sa akin, hindi ko yan linya. Guys, tandaan nyo, hindi namin to linya. 'Di ba? Ma'am and sir kami, boss kami. Professional kami. 'Di ba? Coach Errol, arkitekto. Si Coach Mark, OFW, Sige, 'di ba? Coach. Engineer pala. Yung ano pala niya, partner pala niya, arkitekto. Sorry. Oh, engineer. 'Di ba? Imagine niyo, professional, pero kaya pala namin i-give up yun para sa ganitong negosyo. And ito, pag mapuyat kami, hindi ko naiintindihan gumising ng umaga. Tama. 'Di ba? Makikita ko na yung mga anak ko, hindi ko kailangang magtrabaho 10 hours a day. 'Di ba? Andyan sila, lumalaki sila. Pagkatapos ito, pupuntahan ko na sila. 'Di ba? Maglalaro kami, mag-uusap kami, matuturuan ko sila, maaalagaan ko sila, makikita ko silang mag-grow. 'Di ba? Dati kasi pag umuwi ako, pagod na ako, mainit pa ulo ko eh. Paano pa pag OFW ka? Ilang birthday na ba ang hindi mo na-attendan? Ilang graduation na ba ang hindi mo napuntahan? Ilang masakit na pangyayari na ba sa buhay mo na tiniis mo, sinakripisyo mo, na hindi ka umuwi para lang maibigay mo na lang po yung pang-uwi mo para sa pamilya mo? Tama. Pero ang tanong ko sa iyo, worth it ba na nasa ibang bansa ka? Worth it ba na nagtatrabaho ka? Nakikita mo ba yung lahat pinaghirapan mo, may napuntahan ba? Or ganun ka pa rin sa sitwasyon mo ngayon? Tulong ka pa rin ng tulong, bigay ka pa rin ng bigay, to the point na wala ka na. Na kapag ikaw yung nangailangan, lahat ng tinulungan natin nasaan na? Tama. Self-love. You deserve to love yourself. You deserve to love your family. And you deserve na makasama mo sila. May pagkakataon. 'Di ba? May pagkakataon na ino-offer sa inyo. 'Di ba? Nandito na. Ito yung gidrab namin. Tumalon kami kahit di namin alam kung saan kami papunta. Pero tinindigan namin. Pinanindigan namin. Sinakripisyuhan namin.
After all, hindi naman siya panghabang buhay na sakripisyo. After all, hindi naman siya panghabang buhay na pagod. 'Di ba? As long as makuha mo yung tamang skills mo dito, yung formula, binibigay na rin namin sa inyo. Fast track program. Yung business mo, isabay mo dito. Makinig ka sa mga coach mo, i-apply mo lahat ng mga training mo dito. 'Di ba? Invest to yourself. Okay? And kinig kayong maigi sa mga coach kasi hindi po kami magtuturo ng mali or makakasama sa'yo. Hindi kami ganun na tao. Kasi pinalaki kami nila GM Dayan dito na tumulong. At yun din po yung ituturo namin sa inyo lahat, tumulong ka ng tumulong. Magtiyaga ka, oo. Parehas namin. So gusto ko lang imulat yung mga mata natin na hindi madali yung negosyong pinasok mo. Pero napakaganda ng mangyayari sa'yo as long as hindi ka titigil at magtutuloy-tuloy ka. At yung word, tindigan mo yung decision mo, panindigan mo yan. Pakita mo sa lahat ng mga taong nagda-down sa'yo, nangungutya sa'yo, na kaya mo maging successful sa pinasok mo. Kahit gaano kahirap, ang mahalaga may support system ka. Okay? Pero Coach Mark, Coach Errol, may hinanda kasi akong isang maiksing video ko lang. And gusto ko po, bago tayo magtapos, no, pakita ko lang po yung video na ginawa ko. Again, i-summarize lang po ito ng buhay ko. And gusto ko, sa susunod, mangarap ka, video mo naman yung pinapakita. Mangarap ka, kwento mo naman yung nakikita dito. Diba? Correct. Nasabi ko na yan sa mga business partners. Sa susunod, kwento mo naman yung maririnig. Nangyari ba? Yes. So, sa susunod, gusto namin, ikaw naman po yung ini-interview. Ikaw naman po yung nakaka-inspire. 'Di ba? So, share screen ko to bago ako magtapos. Again, maraming salamat po sa mga na-inspire, na-motivate, pero wag ka lang basta ma-inspire. Wag ka lang basta ma-motivate. Apply nyo po lahat ng mga tinuro namin sa inyo. Apply nyo yung mga trainings. Take action. Okay? Panindigan mo. Ilagay mo na sa isip mo, mapapagod ako. Mapupuyat ako. Mag-aaral ako. Pero sa dulo, merong magandang mangyayari para sa akin. Again, this is Coach Ethel Makahilig. Maraming salamat po. And please watch this video po. Okay? Kasi ito na yung trend ng online business natin na dapat nakakasabay ka at ito yung tinuturo na rin namin ng mga coaches mo. So, Coach Mark, Coach Errol, bigyan mo lang ako ng mabilis, 1 minute. I-share ko lang po ito sa kanila. Coach, go lang. Ayan po. Ito yung buhay ko. This is the last video ng tatay ko nung nabubuhay pa siya. And as you can see, ang bahay namin, nasa sahig lang kami kumakain. Sahig kami natutulog para kami sardinas. Sobrang liit ng bahay namin. And masaya kami. Pero naisip ko, hanggang kailan ba kami ganito? Nag-start akong sumubok, panibagong business na sana makakatulong sa amin. Mahirap siya, hindi siya madali. Lalo na kung bago sa'yo. Maraming pagsubok, maraming rejections. Ilang beses ako nagtapa, ilang beses ako tinanggihan. Pero hindi kami tumigil. Patuloy kaming nangarap mag-asawa at nagtiwala at naniwala. Gusto namin mabago buhay namin. Gusto namin may change na mangyayari sa amin. Nag-decide ako na hindi na ako babalik sa dati. Nag-upgrade ako. And now, ito na ako ngayon. Sa katas ng pagod, hirap, rejections, lahat. And we are so blessed. Kung dati nagdududa ako sa sarili ko, ngayon, alam ko na kung saan ako papunta. And ito na ang buhay ko ngayon. Kung kaya ko, kaya mo rin. Ang tanong, handa ka na ba maging bagong ikaw? You can always smile kung ano man pinagdadaanan mo sa buhay. But make sure, lumaban ka para sa future mo, para sa pamilya mo. And gumawa ka ng panibagong goal, panibagong version ng sarili mo. This year, this is a new you. Build your own story. Ayun lang. Thank you. Grabe naman yun. May Grabe yan. pag-video talaga. Thank you so much, Sobrang Coach solid Ethel. naman. Ganda naman ang ending. Again, congrats Coach Ethel and congrats Yes. TTR, lalo na sa inyo ni Coach Ralph. Yes. Success ninyo sa business, no? Alright. Thank you, Coach. Thank you so much. Picture mo na, Coach syempre Ethel. kasama yung mga ano natin, talk show Sige, host, picture mo tsaka si na. Coach Ethel. Picture mo na. Grabe, solid na session. Game. Ayan, picture natin sila tapos guys, picture tayong lahat. Open cam na yung mga ready na yung open cam.
Get ready. Sila Ready. muna. Ready? 1, 2, and 3. Grabe, ang solid. Ayan na. Galing din natin. Thank you, Coach Errol, Coach Ethel, saka, of course, Coach Mark. No, grabe, ang solid na session. Alright. We have 7 pages, guys. 7 pages. Open cam na. Alam ko, inaantay ito ng iba. Kanina pa naka-off cam, bigla mag-open kasi picture time na. Okay, ready? 1, 2, and 3. Page 1. Alright, page 2. Page 2, nandito sila, Ma'am Jessica. Ayan. Ready? 1, 2, and 3. Alright, page 3. Alright, marami pa naka-on cam sa page 3. Sila Tel Ella, si Ma'am Jean. Page 4. Alright, page 4. Ayan, grabe. Si Sir Manuel from Japan, sipag. Grabe. Page 5. Alright, sa page 5, kalate, naka-on cam. Alright, page 6. Ayan, wala na naka-ano dito. Tulog na yata. Or baka ay magpakita kasi mukhang nakaubos na ng maraming tissue. Nakaiyak. Ayan na, okay na. Picture na lahat. So once again, grabe, balik na natin sa host natin. Super thank you, Coach Errol, Coach Mark, a solid mga talk show session. Sure kami, marami ba kayong mga papasuking, mga buhay. Mga Yes. Sistema ng DT International because of the Fast Track program. So, Coach Ethel as well, no, super inspiring. Very refreshing na marinig yung story natin na ikaw yung nagkukwento na hindi nanggagaling sa akin and talagang mas ramdam din talaga lalo. Super inspiring, motivating, and more to come, guys. Ayan. Sige, balik ko na sa mga host natin. Thank you so much, coaches. Thank you, Coach Ralph, Coach Ethel. Mga hosts natin. Thank you, Bye coach. po. Thank Go, you. Coach. Pasok na lang. Grabe yun, Coach Errol. Grabe yung guest natin ngayon, no? Sabi ko sa'yo, may iyak pa rin ako ulit sa story ng buhay niya. At the same time, may natutunan pa rin tayo. Di ba? Yes. Guys, Parang may sige. parang Ayaw niya, nakita niya na. Hello? ayun. Ayun. Si Master, si Master Ralph yun. Ang